Bawat araw ay tila paulit-ulit para kay Troy. Gigising siya bago pa tumilaok ang manok, maghuhugas ng lumang lalagyan ng mantika sa kapalihim na lalabas ng kanilang barong-barong na nakapatong sa estero sa gilid ng riles. Ang kanyang kaliwang balikat ay may galos na hindi pa gumagaling, sugat na dulot ng madalas na pagbuhat ng basurang mas mabigat pa sa kanyang katawan. Sa edad na 21, hindi pa siya kailanman nakatuntong ng kolehiyo. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya para mangarap. Ang inay matagal nang sumakabilang buhay dahil sa isang komplikasyon sa atay nang siya'y 12 pa lamang. Simula noon, siya na ang naging haligi at dingding ng kanilang tahanan. Isang tahanang gawa sa pinagtagpi-tagping yero at karton. Anak, ingat ka sa pangangalakal, ha? Mahinang wika ng kanyang amang si Mang Densyo habang sinusubukang iabot ang termos ng mainit na tubig. May tubo na itong nakakabit sa tiyan. Tanda ng matinding karamdaman sa bato. Opo, tay. Huwag po kayong lalabas ng bahay. Mamayang gabi po, magluluto ako ng lugaw. Yung may kaunting luya para sa ubo nyo. Sagot ni Toy, sabay halik sa kamay ng matanda. Ang mga mata ni Mang Densyo ay mistulang ilaw na nanlilimahid sa dilim. Halata ang lungkot pero may bahid ng pag-asa. Isa lang ang hangad ng ama, na sana'y magkaroon ng buhay si Troy na hindi paulit-ulit sa kalye. Paglabas ng barong-barong, sinalubong agad si Troy ng mainit na usok ng umagang pinaliligiran ng ingay ng tren at alingangnaw ng mga tricycle. Suot ang kanyang lumang jacket at sako na ginawang bayong. Nagtungo siya sa paborito niyang tambakan sa likod ng palengke. Dito siya unang natutong maghanap ng mga bagay na mapapakinabangan pa. Lumang kawali, sirang radyo, plastik at bote. Kahit marumi, para kay Troy, ang bawat piraso ng basura ay may katumbas na sentimo. "Uy, Troy! Maaga ka na naman ah!" Sigaw ni Mang Rudy mula sa maliit na junk shop na nasa likod ng eskinita. Matanda na ito, halos 60 taon. Pero mabilis pa rin kumilos, parang hindi tinatablan ng edad. "Magandang umaga po, Mang Rudy. Nagbabaka sakali lang po na marami ngayon." Sagot ni Troy habang inilalapag ang kanyang unang sako. "Aba, mukhang may swerte ka ngayon. May isang pamilya kasi na naglipad bahay kagabi." Ang daming iniwang bakal at mga bote. Habang binibilang ni Mang Rudy ang laman ng sako ni Troy, hindi niya maiwasang mapansin ang pagiging masinop ng binata. Malinis itong magtrabaho, maayos ang pagkakabukod ng bawat klase ng basura. Parang isang eksperto sa resource management kung sa opisina pa siguro ito nagtatrabaho. "Ano nga ulit ang plano mo? Night school, di ba?" Tanong ni Mang Rudy habang isinusulat sa resibo ang halagang kinita ng binata. "Opo, baka sa susunod na enrollment makapasok na po ako. Kulang na lang ng 2,000. Sagot ni Troy, hindi inaalis ang tingin sa iniabot na papel. "Kung ako sa'yo, huwag ka nang tumigil sa pangarap. Mas matibay pa yan kaysa sa bakal na binebenta mo." Ngumiti si Troy at nagpasalamat. Habang papauwi, naiisip niyang hindi na sapat ang kita niya sa araw na iyon. Kailangan niyang magbenta ng kahit isa sa 2 bagay na pinakaiingatan niya, ang lumang bisikleta ng kanyang ina o ang relo ng kanyang ama na tanging alaala ng kabataan nito. Pagdating sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng marahang ubo ni Mang Densyo. Binilhan niya ito ng gamot mula sa maliit na tindahan ni Aling Sita, isang matandang may-ari ng sari-sari store na palaging nagpapautang sa kanila kahit wala pang bayan sa nakaraan. "Salamat, anak. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang lakas mo," ani Mang Densyo habang iniinom ang mainit na salabat. "Siguro po sa inyo," sagot ni Troy. "Kung hindi niyo po ako pinalaki ng may respeto, baka matagal na akong sumuko." Kinagabihan, habang pinapahid ang Vicks sa dibdib ng ama, tumigil si Troy at humawak sa kamay nito. "Ay, balang araw, di na tayo titira sa estero. Magkakaroon tayo ng bahay, may sariling banyo, at hindi na kayo kailangang gumising sa ingay ng tren." Ngumiti si Mang Densyo, bagamat may luha sa gilid ng mata. "Huwag mong pangakuan ang mundo, anak. Pangakuan mo ang sarili mo. Dahil ang mundo hindi laging makikinig, pero ang puso mo palaging nariyan." At sa gabing iyon, habang pinapatay ni Troy ang gasera,
at tinatakpan ng kumot ang amang ubo ng ubo, tahimik siyang nanalangin. Isang dasal na puno ng pag-asa sa kabila ng basura. Sa isang mundong walang katiyakan, umaasa siyang darating ang araw na may magbubukas na pinto para sa kanya. Kahit isang liwanag lang sa gitna ng dilim, mainit ang gabi. Halos hindi mahagilap ni Troy ang antok habang nakahiga sa gilid ng papag. Sa bawat pag-ubo ng kanyang ama, napapalingon siya sa maliit na orasan sa dingding. 2:00 na ng madaling araw, ngunit tila ayaw siyang patahimikin ng mundo. Tila ba may bumabagabag sa kanyang isipan, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, sa halip na lumabas kaagad para mangalakal, pumunta muna si Troy sa pinakamalapit na pawn shop. Buo ang loob niyang isauli sa alaala ang relo ng kanyang ama. Isang simpleng Casio na may kupas ng leather strap. Ngunit kung iyon ang makakapagbigay ng gamot at ginhawa kahit pansamantala sa kanyang magulang, handa siyang pakawalan ito. 100 lang ang maibibigay ko, bata. Sira na tong strap at may gasgas pa ang salamin, sabi ng matandang babae sa likod ng salamin. Tumango si Troy at tinanggap ang pera. Wala siyang reklamo. Ang mahalaga ay makabili siya ng antibiotics at kaunting gatas para sa ama. Paglabas ng pawn shop, naisip niyang dumaan muna sa palengke para maghanap ng mga sirang gamit na maaaring ma-repair at ibenta. Habang binabaybay niya ang masangsang na eskinita sa likod ng palengke, napansin niyang bukas ang gate ng abandonadong ospital sa tabi ng ilog, isang lugar na noon pa man ay iniiwasan ng karamihan. Matagal nang isinarado ang gusali matapos ang sunod-sunod na anomalya at reklamo. Sabi-sabi, may mga nawawala raw na bata roon noon. Ipinagpalagay ng mga tao na pinamumugaran ito ng masasamang loob o espiritu, kaya tila wala nang may lakas ng loob na lumapit. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, may narinig si Troy na kakaibang kaluskos. Parang may kumalabog sa ikalawang palapag ng gusali. Isang bagay na hindi gawa ng hangin lang. Napatigil siya. Kumabog ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kutob. Baka daga lang, mahina niyang bulong sa sarili. O baka pusa. O baka. Ngunit bago pa man niya mapigilan ang sarili, inakyat na siya ng kuryosidad. Lumapit siya sa bukas na pinto ng ospital. Pinasok ang madilim na hallway na amoy amag at alikabok. May mga natumbang stretcher at sirang wheelchair na nakakalat. Ang ilan sa mga bintana ay basag na, habang ang iba naman ay tinakpan ng yero. Walang tao dito, bulong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Dadaan na sana siya palabas nang muling may marinig. Isang tunog ng kahoy na kumalabog at pagkatapos ay isang mahinang, halos hindi marinig na tinig. Too long. Napatigil si Troy. Nagdilat siya ng mata. Hindi siya maaaring magkamali. May humihingi ng tulong. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan, umiiwas sa mga malulutong na kahoy. Habang palapit siya ng palapit sa tunog, lalong lumalalim ang kabog sa kanyang dibdib. Sa isang madilim na silid sa gilid ng hallway, natagpuan niya ang pinanggagalingan ng tinig. Pinasok niya ito gamit ang ilaw mula sa kanyang mumurahing cellphone. At doon, sa isang sulok ng silid na may sirang bintana at amoy ihi, nakasiksik ang isang babae. Madungis ang mukha, may tuyong dugo sa noo at ang mga kamay at paa nakagapos ng itim na ela. Diyos ko, usal ni Troy, sabay lapit. Nang makita siya ng babae, napaatras ito at tila lalong natakot. Wag po. Hindi kita sasaktan, ate. Andito ako para tumulong. Aniya, dahan-dahang inilabas ang yero mula sa sako at inamit itong kutsilyo para putulin ang mga gapos. Mabagal ang kilos ni Troy, marahan, upang hindi lalong mataranta ang babae. Nang tuluyan ng matanggal ang huling tali sa paa, napahagulgol ito. Hindi malakas pero ramdam ang sakit, ang trauma at ang takot na matagal nang kinimkim. Anong pangalan mo? May nasaklan ba sa'yo? Tanong ni Troy habang tinatakpan siya ng jacket. Ngunit tumango lamang ang babae, tila ba hindi pa handang magsalita. Niyakap nito ang sarili at nanginginig sa malamig na hangin. Hindi kita pwedeng iwan dito, ani Troy. Halika na,
Ihahatid kita sa bahay namin. Wala tayong sasabihin sa kahit sino. Ligtas ka na ngayon. Kinakabahan man, sinikap ni Troy buhatin ang babae palabas ng gusali. Sa bawat hakbang, pinagmamasdan niya ang paligid. Baka sakaling may ibang taong nandoon. Ngunit wala. Katahimikan lang, maliban sa mahinang pag-iyak ng dalaga sa kanyang likuran. Pagkalabas nila ng ospital, iniikot ni Troy ang sako sa katawan ng babae upang hindi ito agad makilala kung sakaling may makakita sa kanila. Nang makarating sila sa barong-barong, agad niyang pinainom ng tubig at pinainitan ng binalot na kanin at kaunting tinapa. Wala kang kailangang sabihin ngayon, wika ni Troy habang iniaabot ang tuwalya. Magpahinga ka muna. Bukas na lang natin ayusin ang lahat. Walang sagot ang babae. Tumingin lamang ito sa kanya. Isang titig na puno ng pasasalamat at sakit. Parang sinasabi na sa kabila ng dilim ng pinagdaanan niya, naroon si Troy bilang isang ilaw na hindi niya inaasahan. At sa labas, sa ilalim ng buwan, humihip ang malamig na hangin. Isang bagong yugto ang unti-unting nabubuksan na hindi pa alam ni Troy ay magbabago sa buong takbo ng kanyang buhay. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga pero mulat na si Troy. Hindi dahil sa ingay ng tren o sa lamig ng hangin sa estero, kundi dahil sa bigat ng tanong na nakapatong sa kanyang dibdib. Sino ang dalagang natagpuan niya kagabi sa abandonadong ospital? Tahimik ang paligid. Nasilayan niya ang liwanag ng araw na dahan-dahang pumapasok sa siwang ng bubong. Sa maliit na kutson sa gilid ng papag, nakahiga ang dalagang kanyang iniligtas. Nakasalampak sa lumang kumot, ang basang buhok ay nakatapis ng tuwalya at ang kanyang mga matay nakapikit. Waring tulog pa, ngunit panay ang galaw ng mga daliri. Tila ba may ginugunita o pinapangarap? Tahimik na lumapit si Troy, dala ang lumang tasa ng mainit na salabat. Maingat niya itong inilapag sa mesetang gawa sa lumang kahoy. Nang marinig ng dalaga ang kaluskos, dahan-dahan siyang dumilat. Biglang bumalik ang kaba sa mga mata nito. Ngunit di tulad kagabi, hindi na ito umatras o lumaban. Mainit pa yan. Mahina at magiliw na sabi ni Troy habang itinuturo ang tasa. Nakakatulong yan sa lalamunan. Baka gusto mong subukan. Hindi agad kumiwi ang babae. Tila iniisip pa rin kung mapagkakatiwalaan ba si Troy. Ngunit sa loob ng ilang sandali, marahan niyang kinuha ang tasa at nilapit sa kanyang labi. Napasinghap siya sa init pero tuloy pa rin sa paghigop. Ako nga pala si Troy, sambit ng binata, sabay tayo. Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo pa. Wala akong balak na pilitin ka. Ang mga mata ng dalaga ay lumambot. Nilapag niya ang tasa sa katumango ng marahan. Salamat, halos mabingi si Troy sa unang salitang lumabas mula sa labi ng dalaga. Matinis ang boses nito, ngunit may halong panghihina. Tila hindi pa sanay magsalita matapos ang ilang araw o linggong katahimikan. Maya, dagdag ng dalaga, halos bulong. Maya, ang pangalan ko. Ngumiti si Troy. Maganda ang pangalan mo, bagay sa'yo. Nagpatuloy ang araw na tila normal lang. Pinakain ni Troy si Maya ng lugaw at tinulungan siyang linisin ang mga sugat sa braso. Pinahiram niya ng lumang damit ng kanyang ina, ang tanging natira sa kahon ng alaala. Bagamat maluwag, ayos na rin ito kaysa sa maruming bestidang suot ng dalaga nang siya'y matagpuan. Habang nililinis ang sugat sa tuhod ni Maya, hindi maiwasang magtanong si Troy, "Naalala mo ba kung paano ka napunta roon sa ospital?" Umiling si Maya. Hindi lahat parang may mga ilaw, may mga kamay. Basta, gising na lang ako na nakagapos, tapos gabi na. Madilim, sobrang lamig. Napakuyom ng kamao si Troy. Hindi niya maintindihan kung paanong may taong kayang gawin ito sa isang babae. Muli niyang tiningnan ang mga galos at pasa sa katawan ng dalaga. Hindi lang ito pisikal. Mas malala pa ang iniwang takot. "Huwag kang magalala.
Ligtas ka na rito. Ako lang at si Tay Densyo ang kasama mo rito. Sabay turo niya sa loob kung saan natutulog pa ang kanyang ama. Ayos lang ba na dito ako pansamantala? Tanong ni Maya, halos hindi makatingin ng diretsyo. Tumango si Troy. Oo naman. Hanggat hindi mo pa alam kung saan ka uuwi, dito ka lang muna. Basta't huwag ka lang lalabas mag-isa. May anghel sa bahay ni na Troy. Natawa ang ilan pero hindi lahat ay natuwa. May mga matang mapanuri, mapanlait. Lalo na si Eric, ang anak ng kapitan. Isa siyang kilalang tambay sa lugar. Matipuno, may motor, mayabang. Noon pa man ay may galit na ito kay Troy dahil palaging tinatalo sa mga paligsahan tuwing pista. At ngayon, nakita niya ang dalagang nakatira sa bahay ng basurero. Sa tapat ng sari-sari store, binulungan ni Eric ang mga kabarkada. Tingnan niyo nga naman, may prinsesa na ang basurero. Ano kaya? Baka pwede nating bisitahin yan mamaya. Nagkatawanan ang grupo. Hindi ito narinig ni Troy, pero ang tingin ni Eric mula sa malayo ay may halong babala. At si Maya, hindi pa alam ang buong paligid, ay tila naramdaman ang panganib. Sa mga sumunod na araw, naging maayos ang pananatili ni Maya sa barung-barung. Natutong tumulong magluto, maghugas ng pinagkainan at mag-alaga kay Mang Densyo. May mga gabing pareho silang gising ni Troy at magkasamang nakaupo sa tabi ng ilog. Pinagmamasdan ang mga alon. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Maya minsang gabi. Nag-isip si Troy. Siguro kasi wala pa akong kahit sinong niligtas dati. Pero nung nakita kita ron, parang hindi ko matitiis. Parang may boses na nagsabing, buhayin mo siya. Hindi mo ba naisip na baka maging problema ako? Naalala mo ba kung anong itsura ng problema? Napatawa si Maya. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. Isang ngiti na nagbigay liwanag sa madilim na paligid. Sa mga mata ni Troy, wala siyang kaalam-alam kung sino talaga si Maya. Para sa kanya, isa lang siyang estrangherang inihatid ng tadhana. Ngunit sa puso ng dalaga, unti-unti siyang bumabalik sa pagiging tao. At si Troy ang unang nakakita sa kanya bilang tao. Hindi bilang misteryo, hindi bilang biktima. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng mga kaluskos na mga dahon at halakhak ng mga batang naglalaro sa malayo, isang bagay ang unti-unting lumalapit. Hindi pa nila alam. Pero ito, simula ng pagbabagong magpapagulo sa kanilang mga buhay. Buwan na ang lumipas mula ng matagpuan ni Troy, si Maya sa abandonadong ospital. Sa paningin ng mga kapitbahay, siya'y isang tahimik ngunit maayos na dalaga. Pero sa mata ni Troy, si Maya ay isang taong unti-unting bumabalik mula sa kadiliman. Isa-isang binubuo ang sarili, bagamat hindi pa rin alam kung saan siya galing o sino ang mga taong iniwan siya roon. Sa tuwing umaga, abala si Troy sa pangangalakal, habang si Maya naman ay nananatili sa bahay upang alagaan si Mang Densyo. Sa kabila ng maselan nitong kalagayan, naging malapit ang matanda kay Maya. Ila ba nakahanap ito ng anak na babae na hindi kailanman dumating sa kanilang pamilya? Napakabait mo, Hija. Ani Mang Densyo, minsang pinunasan ni Maya ang likod nito matapos ang isang pag-ubo. Pasensya na po kung minsan natitigilan ako. May mga pagkakataon po kasi na biglang bumabalik sa isip ko ang ilang bagay. Tugon ni Maya habang maingat na inaayos ang kanyang kinulugang kumot. Ayos lang yon. Kahit kami ni Troy, maraming gabing hindi rin alam kung paano kakayanin ang bukas. Pero hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Dito, wala kang kailangang patunayan. Ang simpleng mga salitang iyon mula kay Mang Densyo ay tila nakapagpagaan sa dibdib ni Maya. Ilang araw na rin siyang tinuturuan ng matanda ng mga simpleng lutong probinsya tulad ng sinigang na may bayabas at ginisang munggo na may malunggay. Sa loob ng kahon ng kahirapan, nahanap ni Maya ang payak ngunit totoo na pagmamahal at pangunawa ay hindi nakasalalay sa yaman o pagkatao. Isang hapon, habang hinahango ni Maya ang mga tinapa mula sa maliit nilang kalan, narinig niya ang papalapit na yabag ni Troy. Mula sa bungad, nakita niya ang pawis na binata, may daladalang sako ng mga lumang bote at tansan. Kamusta ang mag-ama dito? Pabirong bati ni Troy habang hinahagis sa gilid ang kanyang sako. Maayos naman, napainom ko na po si tatay ng gamot.
At luto na rin ang tinapa. Gusto niyo po ba ng mainit na kape? Sagot ni Maya na may ngiting bihira niyang naidigay nung mga unang araw. Tiningnan siya ni Troy, pansamantalang napatigil. Iba na ang kinang ng mga mata ni Maya. Hindi na ito parehong mata na puno ng takot at pag-aalinlangan. Bagamat nananatiling misteryoso ang kanyang pinanggalingan, unti-unti na siyang nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at tila masanay na sa mababang pamumuhay. Sige, sagot ni Troy, sabay upo sa lumang bangkito sa tabi ng lamesa. Alam mo, parang sanay ka na dito. Parang hindi ka na dating nawawala. Tahimik na napangiti si Maya habang inaabot ang baso ng kape. Sa totoo lang, dito lang ako nakatulog ng mahimbing. Dito lang ako tinanong kung kamusta ako, hindi kung anong pwede kong gawin. Dahil dito, hindi ka kailangan maging perpekto, sabi ni Troy. Pwede kang huminga, pwede kang magpahinga. Isang gabing maulan habang naguhugas si Maya ng pinagkainan sa ilalim ng tarp na itinayo sa labas. Bigla siyang natigilan sa tunog ng isang malakas na tunog mula sa bangin ng estero. Tila may malalim na boses sa kanyang isipan, isang alaala na matagal nang tinatago ng kanyang utak. Maya, tumakbo ka. Napatigil siya sa paghuhugas. Ang mga kamay niyang malamig ay unti-unting nanginig. Napasandan siya sa poste ng barong-barong at napaupo sa lupa. Bumalik sa kanyang isip ang isang eksena, isang kalsada, isang sasakyang kulay itim, isang lalaking may balbas at isang babaeng umiiyak habang pilit siyang isinakay. Maya, uy, ayos ka lang? Sigaw ni Troy mula sa loob nang mapansing matagal na siya sa labas. Nagmadaling lumapit si Troy at tinabihan siya. Hindi na kumibo si Maya, bagkus ay tuluyang humikbi. Kinawakan ni Troy ang mga balikat niya at pinisil ito ng marahan. May bumalik na ba? Tanong niya. May naalala ka? Maya'y umiling. Hindi ko alam, pero parang may tinig. Tinig ng isang babae. Umiiyak siya. Boses niya, parang kilala ko. Okay lang, unti-unti lang. Hindi natin kailangan pilitin. At sa puntong iyon, parang naunawaan ni Troy kung gaano kabigat ang pasan ni Maya. Hindi lang ang pagkawala, kundi ang pag-aalinlangan kung sino ba talaga siya. Siya ba'y biktima, tumakas, o may tinatakbuhan? Makalipas ang ilang araw, isang mapagpasyang hakbang ang ginawa ni Troy. Kinausap niya si Mang Rody, ang matandang junk shop owner na malapit na sa kanyang loob para humingi ng tulong. Ano bang gusto mong gawin sa dalaga? Tanong ni Mang Rody habang nagkakape sa labas ng kanyang tindahan. Gusto ko lang sana siyang mapacheck up. Hindi physical ha, kundi psychological. Baka kailangan niya ng tulong. Pero wala akong kakilala. Nagkibit balikat si Mang Rody. May kaibigan akong nurse. Medyo mataray pero matinong kausap. Pwedeng siya muna. Pwede kitang samahan. Salamat po. Ayoko magdesisyon para sa kanya. Pero gusto ko lang sana siyang gumaling kahit pa hindi ko siya ganap na maintindihan. Kinagabihan, maingat na kinausap ni Troy si Maya habang nag-aayos sila ng pinaglaban na kurtina mula sa ukay. Maya, simula niya, may nakausap akong matandang kaibigan. Nurse siya. Sabi ko, baka pwede tayong humingi ng tulong para sa mga alaala mo. Tiningnan siya ni Maya. Kita sa mata ang alinlangan. Hindi mo ba ako itataboy pag nalaman mong masama akong tao? Umiling si Troy. Mabait kang tao, Maya. Hindi mo kailangang patunayan yan sa kahit sino. Pero kung gusto mong makilala ang sarili mo ulit, handa akong sumama sa iyo sa bawat hakbang. Dahil sa mga salitang iyon, tuluyang napaiyak si Maya. At sa yakap ni Troy, kahit malamig ang gabi at humahampas ang hangin mula sa ilog, naroon ang init ng pag-asa. Unti-unti nang binubuo ni Maya ang kanyang sarili at sa piling ng isang pamilyang walang dugo, ngunit may puso, natuto siyang muling mabuhay. Ang lahat ng ito ay hindi alam ng mundo sa labas. Hindi nila alam na sa isang barong-barong sa tabi ng estero, may dalagang mula sa kadiliman ang muling natutong ngumiti. Hindi bilang prinsesa, hindi bilang biktima, kundi bilang Maya, isang babaeng muling isinilang sa bisig ng pag-unawa at tahimik na pagmamahal. Mag-aalas 10 na ng gabi at tahimik na ang buong barong-barong.
Sa ilalim ng marupok na bubong, nakahiga si Maya sa lumang kutson na tinabihan niya ng makapal na kumot. Hindi siya makatulog. Sa kabila ng mainit na lugaw na pinagsaluhan nila kanina at mga kwentuhang nagtapos sa ilang tawa, ramdam niya ang gumagapang na kaba sa kanyang katawan. Na para bang may nagmamasid. Kumakabog ang kanyang dibdib at kahit sinasabi ng utak niya na ligtas siya sa piling ni na Troy at Mang Densyo, hindi pa rin maalis ang pakiramdam na parang hindi siya ganap na ligtas sa mundo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit pinanatag ang sarili. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, muling nagising ang mga alaala, madidilim na pasilyo, liwanag ng ilaw sa kisame, at isang lalaking boses na paulit-ulit na sinasabi, "Walang makakaalam, tahimik ka lang." Napabilkwas siya ng bangon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumulo ang malamig na pawi sa kanyang sentido. Gusto niyang sumigaw, pero natatakot siyang muling magising ang matandang natutulog sa kabila. Kaya't marahan siyang bumangon, kumuha ng basong tubig at lumabas ng bahay. Sa may gilid ng ilog, nandoon si Troy, sa kahoy na upuan na siya rin mismo ang nagbuo mula sa mga sirang patpat at tabla. May hawak itong maliit na transistor radio at marahang pinapakinggan ang lumang kanta ng asin. "Hindi ka makatulog?" Tanong ni Troy nang maramdaman ang paglapit ni Maya. Tumangulang siya. Parang may bumabalik. Hindi ko maintindihan. May mga boses, may mga mata. Parang may nangyari. Pero hindi ko kayang buuin. Normal lang yan. Trauma yan, Maya. Mas mahirap pa nga kung hindi mo maramdaman eh. Kasi ang ibig sabihin lang nun, nagsisimula ka ng makaramdam ulit. Pero bakit parang may kulang pa rin? Tanong niya habang pinagmamasdan ang alon sa ilog. Parang may isang piraso ng sarili kong hindi ko mahawakan. Hindi agad sumagot si Troy. Umabot siya ng isang pirasong balot na tinapay at iniabot ito kay Maya. Bawat tao may bahagi ng sarili na minsan hindi agad nakikita. Kahit ako, di ko pa rin lubos na kilala ang sarili ko. Pero ang mahalaga, hindi tayo tumitigil sa paghahanap. Habang pinagmamasdan ni Maya ang kanyang kasama, hindi niya mapigilang humanga sa pagiging tahimik ngunit matatag ng binata. Isa itong taong hindi kailanman nagpakitang may pangarap na lumaki, pero araw-araw lumalaban para mabuhay. At sa katahimikan ng gabi, naisip ni Maya kung paanong isang tulad ni Troy ang naging kanluman niya sa gitna ng pagkapasag ng mundo. Kinabukasan, habang namamalansa si Maya sa labas ng bahay gamit ang lumang plansang deuling, napadaan ang grupo ni Eric, ang anak ng kapitan, kasama ang kanyang dalawang barkada. Halata sa kilos nito ang paghahanap ng gulo at hindi ito nagtagal sa pagtitig sa kanya. "Uy, maganda ka pala talaga, no?" ani Eric habang pasimpleng lumapit. "Ano, san ka ba galing? Sa modeling agency ba?" Hindi kumibo si Maya. Bagkus ay ipinagpatuloy ang pamamalansa. Ngunit hindi tumigil si Eric. "Grabe, Troy ha? Suwerte mo pala, ikaw lang ang may angel sa barong-barong." Muling hindi sumagot si Maya, ngunit sa ikatlong beses na sumubok pa si Eric na lapitan siya, bigla niyang iniwan ang plansa, hinarap ito at sa mariing tinig ay sinabing, "Lumayo ka sa akin." Sa gulat ng lahat, isang malutong na sampal ang pinakawalan ni Maya, isang biglaang pagputok ng kanyang pinipigil na galit at takot. "Hindi ako laruan. Hindi ako babae na pwede mong biruin sa kanto." Nanlaki ang mga mata ni Eric at bagamat na bigla, pilit pa rin niyang isinilid sa yabang ang kanyang reaksyon. "Ayos, sige pero alalahanin mo to. Kilala ka na dito. At kapag may nangyari sa'yo, huwag mong sisihin ang mga taong nanahimik lang." At sa pag-alis ni Eric, simplang magkakatakot. Naiwan si Maya na nanginginig sa inis at takot. Isang bata sa gilid ang lumapit at nag-abot ng baso ng tubig. "Ate, okay ka lang?" Napangiti si Maya. "Oo, salamat." Pagsapit ng gabi, ikinuwento ni Maya kay Troy ang buong pangyayari. Halatang nagiinit ang ulo ng binata, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Hindi ko kayang hayaan kang takutin ng mga tulad niya. Kailangan nating mag-ingat. Hindi lahat ng tao rito ay kaibigan," ani Troy habang pinipigilan ang galit sa sarili. "Kaya ko ang sarili ko, Troy.
Hindi mo kailangang protektahan ako sa lahat ng oras, sagot ni Maya. Pero salamat kasi alam kong andyan ka. Doon nagdesisyon si Troy na simulan ng palihim na bantayan si Maya. Kinabukasan, palihim siyang sumunod sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Eric at siniguradong hindi na ito muling lalapit sa kanilang barong-barong. Isang linggo ang lumipas, ngunit sa mga mata ni Maya, hindi na siya muling ginulo. Gayunman, ramdam niya ang tensyon sa paligid. Sa likod ng katahimikan ng mga araw, may mga matang nagmamasid at may mga bibig na bulong ng bulong. At isang gabi, habang nililinis ni Maya ang lumang aparador na dating gamit ng ina ni Troy, nakakita siya ng isang lumang frame. May larawan ng isang batang babae na nakangiti habang may hawak na teddy bear. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Para kay Maya na laging ilaw sa bahay namin." Napakapit si Maya sa frame. Nanlamig ang kanyang katawan. Ang larawang iyon ay parang salamin. Tila ba siya ang nasa litrato? Tila ba nakita niya na ito noon, ngunit hindi niya matandaan kung kailan, saan, o paanong napunta ito sa barong-barong ni na Troy. Kinabahan siya. Maraming tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isip. Sino siya bago ang lahat ng ito? At bakit may larawang tila kahawig niya sa tahanang ito? At sa pagdilim ng langit, isang panibagong kabanata ng pagdududa at paghahanap ng katotohanan ang muling nagbukas. Hindi lang para kay Maya, undi para na rin kay Troy, na ni sa panaginip ay hindi inakalang ang estrangherang kanyang niligtas ay may dalang lihim na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Madaling araw na, ngunit hindi pa rin mapakali si Maya. Nakaupo siya sa sulok ng barong-barong. Hawak-hawak pa rin ang lumang frame na may larawan ng batang babae. Habang ang buong paligid ay natutulog, siya ay gising na gising. Gising hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa mga alaala na unti-unting kumakatok sa kanyang isipan. Ang mukha ng bata sa larawan ay tila isang piraso ng salamin. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may matinding koneksyon siyang nararamdaman dito. Ang mata, ang ngiti, ang palad na nakahawak sa teddy bear, lahat ito ay pamilyar na para bang isa itong aninad ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Mang Densyo ng lugaw, nilapitan siya ni Maya. "Tay Densyo, tong litratong tupo, kanino po galing?" tanong niya habang marahang inilapag ang frame sa lamesa. Tumigil sa pagsubo si Mang Densyo at tiningnan ang larawan. Pumikit ito ng marahan, tila may malalim na iniisip. "Ayan," wika niya matapos ang ilang segundo. "Matagal nang iniwan dito yan. Isang lalaking nagbenta ng kahon ng mga gamit. Akala ko basurang walang silbi, pero nung makita ko tong litrato, parang may kakaiba. Hindi po ba ito kamukha ko?" Halos pabulong ang tanong ni Maya. Tinitigan siyang mabuti ni Mang Densyo. "Oo, Hija. Matagal na naming napansin ni Troy. Pero ayaw naming pag-usapan hanggat hindi mo pa mismo nababanggit." Napalunok si Maya. Tumindig ang balahibo niya. Ang ideya na baka isa siyang taong may nakaraan na sadyang kinalimutan o pilit inalis ay tila unti-unting nagiging totoo. At kung totoo ngang siya ang nasa litrato, ibig sabihin, may pamilya siyang naghanap o mas malala, iniwan. "Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot," ani Maya habang hawak ang kanyang sintido. Lumapit si Troy, na kanina patahimik sa gilid ng barong-barong. "Maya," simula niya, "kung gusto mong alamin, tutulungan kitang hanapin ang sagot. Hindi mo kailangang gawin mag-isa." Tumango si Maya, ngunit halata sa kanyang kilos na may agam-agam. Sa isip niya, paano kung masaktan lang siya? Paano kung hindi niya magustuhan ang katotohanang naghihintay? Kinabukasan, nagpunta si Troy sa junk shop ni Mang Rudy para ibenta ang ilang bakal at tanungin din kung may ibang nakitang bagay na posibleng konektado sa pinanggalingan ni Maya. Doon habang nagkakape sa gilid, isang kwaderno ang ibinigay ni Mang Rudy. "To, nakita po rin sa loob ng kahon. Akala ko sulat-sulat lang ng bata, pero may mga pirma sa likod. Isa sa mga pahina, may pangalan, Vivian Montenegro." Ani Mang Rudy habang iniabot ang luma ng notebook. Napakunot noo si Troy. Hindi pamilyar ang pangalan, ngunit parang narinig niya na ito noon.
Pagbalik niya sa barong-barong, iniabot niya kay Maya ang kwaderno. Maya, baka makakatulong to. Marahang kinuha ng dalaga ang notebook. Sa bawat pahinang binubuklat niya, dahan-dahan ding bumubukas ang mga damdaming matagal niyang hindi naintindihan. Mga salitang may nakasulat na, "Mama, bakit hindi ka sumasama sa akin sa gabi?" o "Ayaw ko sa ilaw sa itaas, masakit sa mata." At sa huling pahina, isa lamang ang nakasulat, "Ako si Maya Montenegro." Tumigil ang kanyang paghinga. Napatingin siya kay Troy. Hawak ang papel na tila isang bomba sa kanyang mundo. "Montenegro," usal niya. "Narinig mo na ba tong pangalan na to?" Tumango si Troy. "Parang oo, pero hindi ko matandaan kung saan." Dahil dito, napagdesisyonan nilang pumunta sa internet cafe sa bayan kinabukasan upang maghanap ng impormasyon. Matagal na ring hindi napuntahan ni Troy ang lugar. Karamihan ng oras niya ay nauubos sa trabaho at pag-aalaga sa ama. Sa harap ng lumang desktop computer, habang hinahanap ni Maya sa Google ang pangalang Vivian Montenegro, tila huminto ang mundo nang lumabas ang resulta. Isang litrato ng babae sa edad 40, nakasuot ng pormal, may madamdaming muka. Sa tabi nito, isang headline, "Vivian Montenegro, nanay ng nawawalang batang si Maya, umaasang babalik ang anak matapos ang 8 taon." Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Hindi siya makapagsalita. Si Troy, bagamat hindi sanay sa ganitong klaseng mundo ng media at elite, ay naramdaman ang bigat ng katotohanang unti-unti nang lumilitaw. "Maya, kung ikaw ang batang yon." "Hindi ako sigurado, Troy," sagot niya, nanginginig ang tinig. "Pero bakit tugma ang pangalan? Bakit ganun ang hitsura ko sa bata sa litrato nila?" "Baka ito na ang sagot sa tanong mo," sagot ni Troy. "Pero nasa iyo kung gusto mong makipag-ugnayan sa kanila. Wala akong pipilitin." Sa sumunod na gabi, hindi nakatulog si Maya. Sa isang sulok ng barong-barong, nakaupo siyang nakadantay sa tuhod, tahimik na nag-iisip. Kung totoo man na siya si Maya Montenegro, bakit siya napunta sa isang abandonadong ospital? Sino ang nagtangka sa kanyang buhay? At ano ang dahilan ng kanyang pagkakalimot? Sa mga tanong na iyon, alam niyang hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na niya pwedeng itago sa sarili ang mga posibilidad. Kailangan na niyang malaman ang buong katotohanan, kahit masakit, kahit magulo. At sa pagsikat ng araw, sa unang pagkakataon, lumapit siya kay Troy na may matibay na paninindigan. "Troy, Anya, handa na akong harapin kung sino talaga ako." At sa sagot ni Troy, "Kung saan man kadalhin ng katotohanan, hinding-hindi kita iiwan." Nabuo ang lakas ng loob ni Maya. Dahil ang paghahanap ng sarili ay hindi lang pagtanong kung sino ka, kundi pagtanggap din sa kung sino kang naging at kung sino ka palang magiging. Mainit na hapon sa eskinita ng Sitio San Miguel. Sa kabila ng amoy ng nasusunog na plastik mula sa tambak ng basura sa likod ng palengke, buhay na buhay ang tsismisan sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng tindahan ni Aling Marites. Alam niyo ba? May nakikitang dalagang maganda sa barong-barong ni Troy. Ang sabi, napulot daw niya sa ospital. Bulong ni Aling Liza habang nagsusukat ng tsinelas sa anak. "Oo nga, nakita ko yun. Maputi, mahinhin, parang artista." Anong ginagawa ng ganong klase ng babae sa barong-barong? Dagdag pa ni Aling Bising habang pinupunasan ng pawis sa batok. "Baka kabit," sabad ni Mila, isa sa pinakamatabil sa lugar. "Baka naman may amnesia." Natatawang hirit ni Fredo, isa sa mga tambay na laging nakaabang sa mga bagong tismis. Sa Bikalayuan, nakikinig ang isa sa mga masigasig na tadapakinig sa lugar. Si Eric, anak ng kapitan. Nakaupo siya sa kanyang motosiklo, pinipindot-pindot ang cellphone habang tinititigan mula sa malayo ang barong-barong ni Troy. Hindi niya matanggap na ang dating basurerong si Troy na kinukutya lang niya noon ay ngayon may kasama ng babae na agad naging usap-usapan sa buong lugar. "Putya, sino bang tingin niya sa sarili niya?" Mahinang bulong ni Eric habang nilalabas ang kanyang lighter at sinindihan ang yosi. Hindi pwedeng basta na lang siya sumikat sa lugar na to. Dahil dito, kinabukasan, sinadyang sundan ni Eric si Troy
habang ito'y nangangalakal. Habang si Troy ay abala sa pagbubuhat ng mga bote mula sa palengke, pinanood siya ni Eric mula sa tapat ng usang tindahan. Nakangiti si Troy habang kausap ang suki niyang si Mang Rudy. Tila walang ideya na may matang mapanlikha na nagmamasid sa kanya. Nang bumalik si Eric sa kanilang bahay, dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama, ang kapitan ng barangay. Panimula niya habang sinasadyang paseryoso ang tono. Hindi ba't dapat tinitingnan natin ang mga kahinahinalang galaw dito sa lugar? Napatingin ang kapitan mula sa papel na binabasa. Anong pinagsasabi mo, Eric? May nakikitang babae sa bahay ni Troy. Hindi taga rito. Pwedeng may kaso. O baka may ginagawang masama ang lalaking yon. Wala akong natatanggap na reklamo. At kung gusto mong manghimasok, siguraduhin mong may ebidensya ka. Sagot ng kapitan sabay baling muli sa dokumento. Umakyat ang tensyon sa katawan ni Eric. Hindi niya inakalang hindi siya kakampihan ng sarili niyang ama. Kaya't nagpasya siyang gumawa ng sarili niyang hakbang. Kinabukasan, habang abala si Troy sa labas, nag-aayos ng mga tansan na ibebenta, lumapit si Eric sa bukas na pinto ng barong-barong. Nakita niya si Maya, nagwawalis ng paligid ng silid. Magandang umaga, ani Eric. Nakangiti ngunit may bahid ng pandidilat ng mata. Bago ka rito? Napalingon si Maya. Nanlaki ang mga mata at halatang nainis. May kailangan ka ba? Malamig na tanong niya. Wala naman. Naisip ko lang na baka gusto mong makilala ang mga tao rito. Ako si Eric, anak ako ng kapitan. Hindi siya pinansin ni Maya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi siya nasanay na kinakausap ng mga lalaking may ngiting may bahid ng panlalait. Maganda ka kasi, kaya naisip kong ipasyal ka sana minsan, dagdag pa ni Eric. Ayos lang ba kung minsan tayo naman ang magkausap? Baka kasi, nahihirapan ka na sa kasama mo. Dito na napuno si Maya, binitiwan niya ang walis at tumayo ng tuwid. Alam mo Eric, hindi kita kilala at mas lalong wala akong balak makipag-usap sa taong lumalapit lang dahil sa itsura ko. Kung wala kang magandang intensyon, mas mabuti pang lumayo ka. Nagbanting ang tenga ni Eric, ngunit pinilit ng umiti. Sige, baka di mo lang ako maintindihan ngayon, pero balang araw, magbabago rin yan. At sa isang iglap, tumalikod ito at naglakad palayo. Naiwan si Maya na nagningit-ngit, nanginginig ang mga palad. Alam niyang may bantang lumalapit sa kanila. Hindi lang basta panghihimasok, kundi isang uri ng panganib na tila alam kung paanong saktan. Pagbalik ni Troy, agad na sinabi ni Maya ang lahat. Habang nagkakape sa labas, seryoso siyang nakinig. Hindi na ako magugulat, ani Troy. Si Eric, matagal nang ganyan. Lahat ng tingin niyang umaangat sa kanya, ginagawa niya ng paraan para sirain. Bakit hindi siya pigilan ng ama niya? Dahil pareho silang mayabang, pero si Kapitan marunong umiwas. Si Eric, gusto niya ng gulo. Magpapawanin mo, Troy. Baka ako ang dahilan kung bakit magkakagulo ka sa lugar na to. Iningnan ni Troy si Maya. Maya, hindi ikaw ang problema. Ang problema ay yung mga taong ayaw makakita ng ibang taong umaangat sa buhay kahit galing sa hirap. Pero hindi kita pababayaan. Sa mga sumunod na araw, naging mas alerto si Troy. Lahat ng kilos sa paligid ng kanilang barong-barong ay binabantayan niya. Nagtayo siya ng maliit na taping sa gilid ng bahay para hindi agad matanaw ang loob. Tuwing gabi, siya na rin ang nag-aayos ng kandila at gasera at sinisiguradong nakalak ang pintuan sa pamamagitan ng lubid na nakabuhol mula sa pako sa labas. Si Maya naman, bagamat hindi ipinapakita, ay tuluyan ang nagkaroon ng kaba sa bawat paglabas nila ng bahay. Ngunit sa kabila ng banta at tsismis, hindi niya iniwan si Troy. Hindi niya iniwan ang matandang si Mang Dencio. At higit sa lahat, hindi niya iniwan ang tiwala niya sa sarili. Sa isang lugar na halos walang proteksyon para sa mga katulad nila, naging sandigan nila ang isa't isa. At kahit napapalibutan sila ng mga matang mapanuri at bibig na mahilig manira, hindi nila pinayagang wasakin ng tsismis at inggit ang katahimikan na pilit nilang binubuo. Ngunit sa lilim ng punong mangga sa tabi ng tindahan, nakapwesto si Eric. Hawak ang cellphone habang may kausap sa kabilang linya. Oo,
Sigurado ako may tinatago yung babaeng yon at balak kong malaman kung ano. Sa mga susunod na araw, hindi na lang inggit ang babantay kay Maya, kundi isang panganib na may balak gumanti at isang lihim na pilit hahalukayin ng mga taong hindi marunong magpatawad. Lunes ng hapon, ang araw ay matamlay na nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Habang ang hangin ay may dalang alikabok at tila babala ng paparating na ulos. Sa junk shop ni Mang Rudy, nagkukumpuni si Troy ng lumang electric fan. Nakita niyang dumarating si Maya, may hawak na luma at gusot na papel na tila bagong hango sa isang tumpok ng basura. Troy, tawag ng dalaga, bahagyang hinihingal. Tingnan mo to, nakuha ko to kanina sa tambak sa likod ng palengke, kasama ng mga lumang dyaryo at kasulatan. Akala ko karaniwang basura lang, pero nung makita ko to, inilapit ni Maya ang papel sa kanya. Isa itong dilaw na pahina mula sa lumang pahayagan. Kahit kupas na ang tinta, nababasa pa ang headline. Anak ng kilalang negosyanteng Montenegro, misteryosong nawawala. Pulisya, may teoryang kidnapping. Napatitig si Troy sa larawan sa baba ng artikulo. Isang batang babae, 6 o 7 taon, nakasuot ng puting damit at may mahabang buhok. Malalim ang tingin, ngunit mapagkumbaba ang ngiti. Parang ikaw to. Mahinang sambit ni Troy, halos hindi makapaniwala. Maya, ito yung litrato sa frame. Tumango si Maya, bakas ang kaba sa kanyang mukha. Oo, Troy, ako nga yun. Hindi ko na kayang pagtakpan. Gabi-gabi na akong ginugulo ng panaginip. Dati parang malabo, parang dagundong lang. Pero ngayon, naririnig ko na ang pangalan ko. Ang tunay kong pangalan, tahimik si Troy. Kinitigan niya ang papel. Pagkatapos ay si Maya. Wari tinataya kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit sa halip na magsalita, marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat ng dalaga. Isang tahimik na pag-unawa, isang pagtanggap. Hindi ko alam kung bakit ako nawala. Hindi ko alam kung bakit ginapos ako. Pero ang alam ko, may gustong manakit sa akin. At ngayon na nalaman ko may pamilyang naghahanap sa akin. Ano ang gagawin ko? Tanong ni Maya, puno ng takot. Kailangan nating siguraduhin, hindi sapat na litrato lang to. Baka may impormasyon pa tayo pwedeng makuha. Pwedeng lumapit tayo sa mga otoridad. Pero kung hindi mo pa kaya, hahanapan natin ang paraan, ani Troy. Ngunit tila narinig ng tadhana ang usapan nila. Sa hindi kalayuan, isang motor ang tumigil sa iskinita. 3 lalaking nakaitim ang bumaba, may bitbit na envelope at tinungo ang bahay ng kapitan. Hindi ito pangkaraniwan dahil ang mga residente ng Sitio San Miguel ay bihirang makakita ng mga bihis na estranghero. Maya, na nakasilip sa gilid ng junk shop, ay nanlaki ang mata. Troy, yan ang mga lalaking nakikita ko sa panaginip. Sigurado ka? Isa dyan, siya yung nagsabing wag akong sumigaw. Siya yung may paril. Siya yung naglagay ng tape sa bibig ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Troy. Agad niyang inakay si Maya patungo sa likod ng junk shop sa may sirang tricycle na matagal nang hindi ginagamit. Doon niya muna pinagtago ang dalaga habang palihim na pinagmamasdan ang galaw ng mga lalaki. Habang si Troy ay nakatago sa anino ng bubong, nakita niyang kinausap ng mga lalaki ang kapitan. Maya-maya, itinuro nito ang direksyon ng kanilang barong-barong. Agad lumamig ang kanyang pakiramdam. Kinagabihan, sa loob ng tahanan ni Mang Dencio, nagpulong silang 3. Si Maya ay tahimik, yakap-yakap ang balikat habang si Troy ay naglalatag ng plano. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa mga lumang artikulo. Kailangan nating alamin kung totoo ngang anak ka ng mga Montenegro. Alam ko isang kilalang pamilya yon. May koneksyon sa mga bangko, sa mga negosyo. Paano kung malaman nila? Tanong ni Maya. Paano kung totoo nga at balikan nila Apo? O paano kung hindi totoo at pinaniwala ko lang ang sarili ko? Kung totoo man o hindi, ani Mang Dencio, mas mabuti na yung humarap sa katotohanan kaysa magtago habang buhay. Anak, wala kang pasalanan. Kung totoo man ang lahat ng yan, wala kang dapat ikatakot. Kinabukasan, nagsuot ng simpleng jacket si Troy at isinama si Maya sa bayan sa isang bagong bukas na internet cafe.
Doon nila isinagawa ang mas malalim na paghahanap. Sa bawat pag-type ng salitang Montenegro sa search bar, mas maraming pangalan ang lumitaw. Vivian Montenegro, Antonio Montenegro, at ang pangalan ng nawawalang anak, Maya Elise Montenegro. Napatingin si Maya sa screen, napahawak siya sa kanyang dibdib. Yun ang buong pangalan ko, tiyak ako, mahina niyang bulong. Nang bumaba sila ng internet cafe, tila bang may mabigat na pasanin na naialis sa dibdib ni Maya. Ngunit sa gilid ng daan, isang pulang kotse ang tahimik na nakaparada. Sa loob nito ay isang lalaki nakasuot ng itim na salamin na walang ibang ginawa kundi panoorin sila. Nang mapansin ni Troy, bigla itong umalis. Maya, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Pakiramdam ko, sinusundan na tayo. Aniya, anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung anong koneksyon mo sa mga taong yon. Pero mas mabuti sigurong ilapit na natin to sa may kakayahang tumulong. Kailangan naing magpakilala, hindi lang bilang Troy at Maya, kundi bilang mga taong may karapatang malaman ang katotohanan. Nang gabing iyon, habang natutulog si Mang Dencio, muling kinausap ni Troy si Maya sa labas ng barong-barong. Bukas, pupunta tayo sa bayan. Hindi na natin pwedeng itago to. Hahanap tayo ng private investigator o kung hindi man, isang news reporter. Kung totoo ngang anak ka ng bilyonaryo, may mga taong gusto kang balikan para sa kabutihan o baka rin sa kasamaan. Pero kailangan mong harapin yan. Humawak si Maya sa kamay ni Troy. Kahit anong mangyari, sasamahan mo ako, di ba? Hanggang sa huling hakbang, sagot ni Troy. At sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, nagdesisyon silang tapusin na ang pagtatago. Dahil kung minsan, ang katotohanan ay hindi basta lang matatagpuan. Kailangan itong harapin kahit pa ang halaga ay ang mismong katahimikan ng mundong matagal mong inakalang ligtas. Maagang nagising si Troy kinabukasan. Hindi na siya nagdungo sa junk shop tulad ng nakagawian. Sa halip, abala siyang naghahanda ng simpleng almusal, nilagang itlog, pandesal at mainit na tsokolate mula sa pakete. Tahimik ang paligid, tila kabado ang hangin. Sa tabi ng mesa, nakaupo si Maya, tahimik at nagmamasid habang hinahalo ang tsokolate sa kanyang tasa. Troy, mahina niyang tawag, sigurado ka bang handa na tayo? Tumango si Troy habang inaabot sa kanya ang pinggan ng tinapay. Hindi natin kailanman malalaman ang buong sagot kung hinding-hindi nating susubukang hanapin. Pagkatapos ng almusal, nagtungo sila sa bayan, sakay ng luma at kumakalog na jeep. Tahimik si Maya sa biyahe, nakatingin sa labas habang dumaraan sila sa mga tanawin ng palengke, paaralan at simbahan. Para bang minamarka niya sa isipan ng mga piraso ng lugar kung saan siya muling isinilang bilang Maya. Hindi bilang Montenegro, kundi bilang isang babae sa barong-barong na natutong magmahal at magtiwala. Pagsapit nila sa computer shop, tinungo nila ang mismong pwestong ginamit nila noong una. Si Troy ang naupo sa harap ng monitor at sinimulang muling itype ang pangalan, Maya Elise Montenegro. Marami ng resulta ang lumitaw. Ngunit sa pinakataas, may bagong artikulo mula sa isang sikat na online news outlet. Vivian Montenegro patuloy na nananawagan sa sino mang may impormasyon tungkol sa anak. Kahit sino ka pa, ibalik mo lang ang anak ko. Sa ibaba ng artikulo, may isang contact number na inilaan para sa sino mang may tip tungkol sa pagdawala ng bata. Agad na kinuha ito ni Troy. Handa ka na bang tawagan to? Tanong niya kay Maya. Hindi ko alam, sagot ni Maya. Pero kung hindi ko gagawin ngayon, baka habang buhay ko nang dalahin ang tanong na sino ba talaga ako? Tumango si Troy. Sige, ako ang tatawag. Lumabas sila ng internet cafe at nagtungo sa mas tahimik na bahagi ng parke. Doon, sa ilalim ng punong acacia, ay tinawagan ni Troy ang numero. Ilang saglit ng pagring. Tapos may sumagot. Hello? Tinig ng isang babae. Malamig, ngunit malinaw. Office of the Montenegro Family Foundation. Magandang umaga po. Gusto ko lang pong magsabi ng posibleng impormasyon tungkol kay Maya Elise Montenegro. Saglit na katahimikan. Sino po sila? Tanong ng babae. Tila bahagyang kabado.
Hindi po ako pulis, ako po si Troy, isa lang pong karaniwang tao. Mayroon po akong kasama na posibleng siya si Maya Montenegro. Matagal na po siyang nawawala, pero kamakailan lang ay may mga alaala siyang bumalik. Nakita po namin ang pangalan niya sa isang lumang artikulo, pati ang litrato niya. Hindi po namin ito ginusto. Gusto lang po naming malaman ang katotohanan. Pwede po ba naming makausap siya? Pwede po bang sa video call? Nagkatinginan sina Troy at Maya. Tumango si Maya ng marahan. Sige po, magte-text po kami ng signal kung kailan handa na siya. Pagkababa ng tawag, tahimik silang laglakad pauwi. Sa kanilang barong-barong, naghanda sila ng maliit na lugar kung saan pwedeng gawin ang video call. Nilinis ni Maya ang kanyang buhok. Sinuot ang pinakamaayos niyang damit. Isang puting blouse na tinahi ni Troy mula sa lumang kurtina at simpleng palda. Habang hinihintay ang tawag, hindi mapakali si Maya. Pinisil niya ang kanyang mga palad. Troy, paano kung hindi nila ako tanggapin? Hindi mo kailangang pilitin silang tanggapin ka. Ang kailangan lang natin ay ang katotohanan. At kung sakaling totoo man ang lahat, dapat lang nilang magpasalamat na buhay ka. Nag-ring ang cellphone ni Troy. Inilagay nila ito sa harap ng maliit na mesa. Agad lumitaw ang mukha ng isang babaeng nasa edad 40. Elegante ang bihis, pero halatang may mga luhang pinipigil. Maya, inig ng babae. Hindi agad nakasagot si Maya. Pinitigan niya ang screen. Sa kabila nito ay isang mukhang pamilyar. Isang mukhang tila nakikita niya sa kanyang panaginip. Mahinhin ang mata, katulad ng kanya, at may parehong nunal sa gilid ng labi. Ma, halos pabulong na sambit ni Maya. Napaluhod ang babae sa kabila ng tawag. Napahagulgol ito. Diyos ko, ikaw ang anak ko. Hindi na nakapagsalita si Maya. Luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata at parang lahat ng bigat sa dibdib niya ay unti-unting nilusaw ng isang salita. Anak, ang tawag ay tumagal ng halos kalahating oras. Ikinuwento ni Vivian Montenegro ang lahat kung paanong sa araw ng ikapitong kaarawan ni Maya, ito ay nawala sa labas ng kanilang bahay matapos ang party. May dalawang lalaking sinasabing driver at yaya ang nagsabing ihahatid si Maya sa likod para magbihis, ngunit hindi na ito bumalik. Inakala ng lahat na kinidnap si Maya, ngunit sa kabila ng reward at media coverage, hindi na ito muling nakita. Bakit hindi ko maalala? Tanong ni Maya, umiiyak. Ang doktor ay nagsabi noon, kung sakaling buhay ka pa, posibleng may trauma, at iyon ang nagpapabura sa mga alaala mo. Pero ngayon na ikaw ay narito na, Maya, gagawin ko ang lahat upang maibalik ang lahat ng nawala sa'yo. Pagkatapos ng tawag, walang salitang lumabas mula kay Maya. Umupo siya sa papag at yumakap sa sarili. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Troy. Ani Maya. Masaya ako, pero parang may takot din. Parang hindi na ako ang batang hinahanap nila. Lumapit si Troy, umupo sa tabi niya at inilapat ang kamay sa likod nito. Hindi mo kailangang maging perpekto, Maya. Hindi mo kailangang piliting maging taong hindi mo kilala. Ang mahalaga, ikaw yung Maya na kilala ko. Yung taong marunong magmahal, marunong tumulong at hindi sumusuko. Napatingin si Maya sa kanya. At ikaw si Troy, ang taong hindi ko na kayang mawala. Sa gabing iyon, sa liwanag ng kandila at sa katahimikan ng estero, napagtanto nila na nagsisimula na ang pagbabagong matagal nilang iniiwasan. Ang katotohanan ay nahanap na, ngunit ang pagharap dito ay magdadala ng panibagong yugto. Isa na hindi lang sa paghahanap, kundi sa pagdesisyong kung saan talaga sila nabibilang. Hindi pa man sumisikat ang araw na katanggap na ng tawag si Troy mula sa hindi kilalang numero. Nakasave ito sa ilalim ng pangalang Montenegro Office. Sinagot niya ito habang nag-aayos ng mga bote sa labas. Magandang umaga po. Ako po si Lucas, personal assistant ni Mrs. Vivian Montenegro. Maari po ba naming sunduin si Miss Maya ngayon para maipatingin siya sa aming private medical team? Pinakamainam pong maasikaso agad ang kalusugan niya sa ligtas at komportableng lugar. Sandaling natahimik si Troy. Tiningnan niya ang bukas na pinto ng barong-barong kung saan natutulog pa si Maya, nakabalop sa lumang kumot at may banig na palaging inaayos tuwing gabi. Ang liwanag ng gasera ay dahan-dahang namamatay
habang ang mga aninong naiwan sa dingding ay tila nagpapaalam. Papayag lang siya kung siya mismo ang hihiling. Sagot ni Troy, "Hindi ako ang magpapasya para sa kanya." Maunawaan po namin, ngunit sana'y mapakiusapan niyong pag-isipan ito. Nais lang ng pamilya niya ang maayos at tahimik na muling pagsasama. Pagkababa ng tawag, pinuntahan ni Troy si Maya. Nakaupo na ito sa papag, hawak ang tasa ng mainit na salabat. Tahimik lang siya, pero bakas sa mukha ang lungkot at kaba. Tumawag sila, bungad ni Troy. Handa na raw silang sunduin ka. May medical team, may sasakyan, ligtas daw. Gusto pa raw nilang makita agad. Hindi agad sumagot si Maya. Tinitigan niya ang tasa. Saka marahang nagsalita. "Kailangan ko bang umalis ngayon? Hindi kita pipigilan, Maya. Hindi mo kailangang magpaalam kung hindi mo kaya. Pero kung gagawin mo ito, sana siguraduhin mong para sa sarili mo, hindi para sa kanila." Tumango si Maya. "Ayokong iwan ka, Troy. Ayokong iwan si Tatay Dencio. Pero hindi ko rin kayang baliwalain yung posibilidad na nandoon ang ibang bahagi ng pagkatao ko." Mumiti si Troy. "Alam ko, at kahit kailan, hindi mo kailangang mamili. Kahit saan ka dalhin ng mundong yan, palagi mong dalang-dala ang Maya na minahal namin dito." Kinahapunan, dumating ang isang itim na van sa mismong tapat ng eskinita. Maraming tao ang nagmasid mula sa kanilang mga bintana. Ang mga kapitbahay, lalo na sina Aling Marites at Aling Bising, ay agad na nagpalitan ng mga bulungan. "Oh, ayan na nga ba sinasabi ko?" sabi ni Aling Bising. "Mayaman nga siguro talaga yung babae. Hindi na ako magtataka kung artista pala yan. Ingnan mo, sinundo ng van na parang galing sa pelikula." Hindi na sumagot si Aling Marites. Ang totoo, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Pagkamangha, pagkainggit, at marahil kaunting pagsisisi sa mga dati nilang sinabi. Bumaba mula sa sasakyan ang dalawang staff na pormal ang bihis. Maingat nilang lumapit kay Maya na noon ay tahimik lang sa tabi ni Troy at ni Mang Dencio. "Miss Maya Montenegro?" tanong ng isa. "Ako po si Denise. Nandito kami para ihatid ka sa inyong pamilya. Safe ang lahat. May naghihintay pong doktor para sa inyong pagsusuri at si Mrs. Vivian po mismo ang nag-utos na huwag kang piliin." Tumingin si Maya kay Troy. Napaluha siya. "Hindi ko kayang sabihin ang lahat sa kanila ngayon. Pero kailangan ko itong gawin." Tumango si Troy. "Sige, huwag mong kalimutan. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang mahalaga, totoo ka." Lumapit si Maya kay Mang Dencio at hinalikan ito sa noo. "Maraming salamat po, Tay. Hindi niyo lang ako inalagaan. Minahal niyo rin po ako kahit hindi tayo magkadugo. Anak ka rin ng Diyos, Maya. At hindi ko pagsisihan kahit isang araw na naging bahagi ka ng buhay namin." Sagot ni Mang Dencio, habang pinipilit pigilan ang luhang bumabagsak sa kanyang pisngi. Paghakbang ni Maya papunta sa van, ramdam ni Troy ang bigat sa dibdib niya. Para bang may isang bahagi ng barong-barong ang unti-unting binabaklas. Ang katahimikan ay napalitan ng biglaang lungkot. Nang sumakay si Maya sa van, bago ito tuluyang maisara, muli siyang lumingon. Inabot niya mula sa bag ang lumang panyo, ang unang ibinigay sa kanya ni Troy noong gabi na siya'y nanginginig sa takot at lamig. "Sa'yo talaga to, Troy. Pero sana sa akin mo muna ipahiram, para may dala ako ng alaala mo," sabi ni Maya. Ngumiti si Troy at tumango. "Hiram lang yan. Babalik ka rin, alam ko." At sa huling paglalapat ng pinto at sa unti-unting paglayo ng sasakyan, naiwan si Troy sa ilalim ng araw, hindi bilang tagapagligtas ng dalaga, kundi bilang taong minsang naging tahanan ng isang nawawalang puso. Makalipas ang ilang oras, halos tahimik ang buong paligid. Bumalik si Troy sa barong-barong at umupo sa papag na dati nilang pinagkukwentuhan ni Maya. Habang nililinis ang mga baso, napansin niya ang isang sulat sa ilalim ng tasa ni Maya. "Troy, hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero isa lang ang sigurado ako. Ang mga gabing kasama kita ay hindi ko kailanman makakalimutan. Salamat sa pagbuo sa akin, sa pagtanggap at sa tahimik mong pagmamahal. Hindi ako mawawala. Babalik ako. Maya."
Pinikit ni Troy ang mga mata at napabuntong hininga. Hindi man siya ang pipiliin ng kapalaran ngayon. Alam niyang siya ang pinili ng pagkakataon noon. At sapat na iyon upang panapilihin ang paniniwala na hindi pa tapos ang historya nila. Sa labas, dumaan ang hangin mula sa estero. Payapa, ngunit may dalang pangakong isang araw ay may babalik. Hindi na bilang nawawalang anak, kundi bilang isang babaeng buo at may pagpiling batid kung sino talaga ang kanyang tahanan. 3 araw pa lang ang lumilipas mula nang tuluyang isama si Maya ng pamilya Montenegro sa Maynila. Pero pakiramdam niya'y parang isang buwan na siyang naiwan sa mundong walang amoy estero, walang ingay ng tren, at higit sa lahat, walang Troy. Sa unang 2 araw, halos hindi siya makausap. Hindi dahil hindi siya marunong makisama, kundi dahil sa sobrang pagkabigla sa magarang mundong bigla niya nilundagan. Isang silid na mas malaki pa sa buong barong-barong na tinitirhan nila ni na Troy. Isang kama na para bang nilulunod siya sa lambot. At mga kasambahay na panay opo at ma'am kahit wala pa siyang nararamdamang karapat-dapat siyang tawaging ganon. Ma'am Maya, nais po kayong kausapin ni Ma'am Vivian, ani Yaya Tita habang kumakatok sa pinto ng kanyang silid. Tiningnan lang ni Maya ang pinto. Gusto niyang lumabas, gusto niyang yakapin ang ina. Pero bakit parang mas madali pa noong yakapin ang isang matandang mahina sa estero kaysa sa babaeng nagsilang sa kanya? Pagbukas ng pinto, nandoon si Vivian. Elegante pero kita sa mga mata ang pagod at kaba. Lumapit siya sa anak at naupo sa tabi ng kama. Maya, mahinang tawag niya. Anak, gusto lang kitang kamustahin. Tumangulang si Maya. Hindi siya nagsalita. Ngunit ramdam ng ina na tinatanggap niya ang presensya nito. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, patuloy ni Vivian. Sa loob ng 8 taon, araw-araw kitang hinahanap. Hindi ako tumigil. Hindi ko inisip na patay ka na. Kahit pa iyon ang sinabi ng marami. Ngayon na nandito ka na, parang natatakot akong baka hindi mo na ako matanggap. Napayuko si Maya. Hindi ko kayo naaalala, mahinang sagot niya. Pero ayokong saktang kayo. Gusto kong subukang kilalanin kayo. Pero kailangan ko rin ng oras. Lumuhod si Vivian sa harap niya. Pinisil ang mga kamay ng anak. Kahit gaano katagal, hihintayin kita. At kahit kailan, hindi kita pipilitin. Sa mga sumunod na araw, dinala si Maya sa therapy sessions. Hindi lamang para sa kanyang mental health, kundi para na rin sa unti-unting pagbabalik ng mga alaala. Minsan, sa mga drawing session, bigla na lang niyang maiisip ang mga alon sa estero, ang tunog ng lata sa ilalim ng tricycle, at ang boses ni Troy habang tinuturuan siyang magluto ng ginisang munggo. Maya, sino yung lalaki sa drawing mo? Tanong ng therapist nang minsang gumuhit siya ng isang lalaking nakaupo sa harap ng apoy. May hawak na sandok. Natangiti si Maya. Si Troy, ang taong una kong tinawag na tahanan. Bawat alaala ng mayamang buhay noon ay parang panaginip. Malabo, maligamgam at madulas. Ang mga alaala ng barong-barong, ng gasera at ng init ng kamay ni Troy habang hawak siya sa takot. Iyon ang malinaw, iyon ang tunay. Naging usap-usapan sa mga socialite circles ang milagrong pagbabalik ng anak ng Montenegro. May mga paanyaya sa telebisyon, mga magazine feature at exclusive na interview mula sa talk show ni Madam Lily. Ngunit sa lahat ng ito, si Maya ay tahimik lang. Hindi siya tumanggap ng alinman. Ni isa ay hindi niya sinagot. Ija, dapat malaman ng mundo na buhay ka. Ani ng kanyang tiyahin minsang dumalaw sa bahay. At saka, malaking bagay ito sa pangalan ng pamilya. Dapat mong ipakita na isa kang tunay na Montenegro. Ngunit para kay Maya, hindi kailanman naging mahalaga kung ano ang apelyido niya. Ang mahalaga ay kung sino siya bago siya muling natagpuan. Hindi ako trophy, mahinang sagot ni Maya. At hindi rin ako produkto ng milagro. Isa lang akong babae na minsang itinapon, pero pinulot ng taong hindi inaasahang magmamalasakit.
nagsimulang dumating ang mga sulat. Isa mula sa mga kapatid ni Maya, mga pinsang hindi niya pa nakikilala. Laman ng mga liham ay pagsalubong, ngunit may mga salitang may halong inggit. Hindi namin inaakalang ikaw ang nawawala. Baka kailangan mo munang kilalanin kami bago mo ipalit ang lahat. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Maya ang hindi niyang naranasan sa barong-barong, ang mainggitan. Ang husgahan, hindi dahil sa kanyang kahirapan, kundi dahil sa hindi niya sinadyang pagiging sentro ng atensyon. Isang gabi, sa balkonahe ng malaking mansyon ng Montenegro, nakaupo si Maya, tahimik na pinagmamasdan ang hardin. Lumapit sa kanya si Vivian, may dalang mainit na gatas. Hindi mo na kailangan pagdaanan lahat to, anak, ani Vivian. Pwede tayong lumipad papuntang ibang bansa. Doon tayo magsimula. Umiling si Maya. Kung aalis ako, hindi dahil sa gusto kong takasan ang lahat, kundi dahil gusto kong bumalik sa lugar na tunay kong naging tahanan. Kay Troy? Tanong ng ina. Oo, sagot ni Maya. Dahil sa lugar na iyon, natutunan kong mahalaga ang simpleng buhay. Sa lugar na iyon, naging buo ako kahit wala akong pagkakakilanlan. Hinaplos ni Vivian ang buhok ng anak. Kung iyan ang magiging dahilan ng kaligayahan mo, susuportahan kita. Makalipas ang ilang araw, habang pinipilit makibagay sa bagong mundo, bumalik si Maya sa harap ng computer. Sa search bar ng browser, tinitype niya ang Troy Santiago, Sitio San Miguel Tondo. Walang Facebook, walang Instagram, walang kahit anong digital footprint. Ganun siya, mahina niyang bulong. Tahimik, pero palaging andyan. Napatingin siya sa lumang panyo na pinilit niyang itago sa loob ng drawer. Naamoy niya pa ang halimuyak ng sabon na ginagamit ni Troy. Mahirap, mura, pero palaging malinis. At sa gabing iyon, isang desisyong tahimik niyang binuo. Hindi siya babalik bilang anak ng Montenegro. Babalik siya bilang Maya, ang dalagang tinulungan ng binatang basurero. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi na sa apelyido, kundi sa taong unang naniwala sa iyo kahit hindi ka niya kilala. Umaga na naman, isa na namang araw ng tahimik na paglalakad sa marmol na sahig ng malaking bahay ng mga Montenegro. Kay Maya, bawat hakbang ay tila lalong nagpaparamdam na hindi ito ang mundong kinalakihan niya, kahit sinasabi ng lahat na dito siya talaga nabibilang. Sa kabila ng ganda ng chandeliers, mamahaling kurtina at mabangong halimuyak ng imported na bulaklak sa hallway, may kulang isang uri ng katahimikan na hindi kumakalinga kundi lumalamon. Isang katahimikan na ibang-iba sa simpleng halakhak ni na Troy at Mang Dencio habang kumakain ng lugaw sa plastik na mangkok. Isang araw, habang nakaupo sa gilid ng malaking garden at nagpipinta sa kanyang sketchpad, isang bagong libangan na ibinigay sa kanya ng therapist, napansin ni Maya ang mga matatabang isda sa pond. Napaisip siya, sa laki ng pond na iyon, maaaring hindi na sila kailanman marunong lumangoy sa agos ng ilog. Maganda ang kulay pero ulong. Maya? Tawag ng isang pamilyar na boses. Napalingon siya. Si Lucas, ang personal assistant ng kanyang ina, may dalang mga sobre at isang bagong smartphone. May mga sulat po mula sa mga partners ng Montenegro Group. At ito po, personal invitasyon galing sa Women of the Future Foundation. Gusto raw nila kayong gawing ambassador for displaced women. Hindi kumibo si Maya. Tiningnan lang niya ang sobre at phone, saka dahan-dahang isinara ang kanyang sketchpad. Sabihin mo sa kanila, salamat, pero hindi pa ako handa. Nag-alala si Lucas. Miss Maya, hindi niyo po kailangang pilitin ang sarili niyong bumalik sa pagiging Montenegro. Pero kung matututo lang silang kilalanin ang tinig ninyo, malaking tulong na iyon sa iba. Hindi ko kailangang irepresenta ang mga babaeng katulad ko, Lucas. Kailangan lang nila ng isang taong makikinig sa kanila. Hindi yung isusuot ang pangalan nila sa ribbon ng foundation para sa photo op. Tugon niya. Hindi na nagsalita si Lucas. Tumango na lamang siya at nagpaalam. Ilang araw ang lumipas, may dumating na mga bagong bisita sa bahay. 2 kapatid ni Vivian mula sa Singapore.
at ang isang pinsan ni Maya na si Carmela. May magarang sasakyan, designer bags at mga suot na damit na halatang mamahalin. Agad nilang napansin si Maya na nakasuot lamang ng simpleng duster habang nag-aayos ng mga halaman sa harap ng garden. "Oh, so this is Maya," ani Carmela, bahagyang nagpipigil ng ngiti. "We've heard so much about you. Finally, the lost girl is found." Hindi agad sumagot si Maya. Lumapit si Vivian at pinakilala siya ng maayos. "Maya, ito ang mga pinsan mo. Matagal silang nasa abroad kaya hindi ka agad nila nakita." Tumango lang si Maya, ngunit sa gitna ng kanilang pakikipagkamay, naramdaman niya ang malamig na pagtingin ng ilang mga mata. Sa gitna ng hapunan, habang masaya ang usapan tungkol sa negosyo at latest news sa Maynila, biglang sumingit si Carmela. "So Maya, anong plano mo ngayon? Mag-aaral ka ulit? Magte-train for corporate? O mag-aasikaso ng foundation work gaya ng mga artista?" Hindi niya alam kung insulto ba iyon o tanong na may halong patutsada. Pero tahimik siyang uminom ng tubig at ngumiti. "Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, gusto ko lang bumalik muna sa dati kong buhay. Kahit ilang araw lang." Nagulat ang ilan sa lamesa. Si Vivian ay tahimik, pinagmamasdan lamang ang anak. Ngunit ang iba, halatang nagkibit balikat. "Dati mong buhay, aning isang tiyahin. You mean sa barong-barong?" Tumango si Maya. "Doon ko unang naramdaman na mahalaga ako, na hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko para lang tanggapin." Halos hindi nakakain si Carmela. Iningnan niya ang ina na tila nagtatanong kung seryoso ba si Maya. Samantalang si Vivian, sa halip na pigilan, ay ngumiti at nagsalin ng tubig sa baso ng anak. Pagkatapos ng hapunan, lumapit si Vivian kay Maya habang nasa hallway. Tahimik silang naglakad sa gilid ng hardin. "Anak, kung gusto mong bumalik, kahit ilang araw, payag ako. Pero sana ipangako mong babalik ka rin dito. Hindi dahil gusto kong makuha ka, kundi dahil may bahagi ka rin ng mundong ito." Tumingin si Maya sa ina. "Ma, gusto ko sanang bumalik, hindi bilang Montenegro. Gusto kong makita si Proy, gusto kong pasalamatan siya. At gusto kong sabihin sa kanya, kung nasaan man siya sa buhay niya ngayon, hindi ako aalis sa mundong tinulungan niyang buuin." Kinabukasan, nagpadala siya ng liham sa lumang address ni Mang Rudy. Doon niya inabot ang simpleng sulat na may nakasulat, "Troy, hindi ko alam kung nasaan ka na, pero gusto kong malaman mo, buhay pa ako at buo na ako. Hindi dahil sa yaman o apelyido, kundi dahil sa iyo. Sana makita mo pa rin ako bilang Maya." Ang babaeng hindi kailanman makakalimot. Sa taong pinulot siya mula sa kawalan, Maya. At habang isinasara ni Maya ang sobre at iniabot ito sa driver para ipadala sa tondo, nakatanaw siya sa langit na bughaw. Walang chandelier, walang mamahaling kurtina, pero doon sa bughaw na iyon, naroon ang pag-asa na isang araw, sa pagbabalik niya, hindi na siya kailangang tanungin kung saan siya nabibilang. Dahil siya mismo ang magpapasya kung saan siya tunay na uuwi. Isang Sabado ng umaga, 2 taon ang lumipas mula nang sunduin si Maya ng kanyang pamilya sa isang malinis na opisina sa Maynila. Isang binatang lalaking bihis sa simpleng polo at slacks ang abalang-abala sa pag-aayos ng inventory sheet ng kanilang warehouse. Hawak ang clipboard, kalmado ang bawat kilos. Ito si Troy, mula sa pagiging basurero sa sitio San Miguel. Unti-unti siyang nakaahon sa buhay. Hindi dahil sa milagro, kundi sa tiyaga, aral at hindi matatawarang sipag. Sa tulong ng isang anonymous sponsor na hindi niya kailanmang nakilala, natapos niya ang kursong Business Administration sa isang pampublikong kolehiyo. Nakaipon siya ng sapat upang makapag-apply sa isang packaging company bilang assistant supervisor. Ngayon, isa na siyang full-time supervisor na ginagalang ng kanyang mga tauhan. "Sir Troy, may bisita po kayo sa reception," sabi ng isang empleyado na pumasok sa opisina. "Sinong bisita?" tanong niya habang hindi inaalis ang tingin sa record sheet. Hindi po nagpakilala. "Babae po," sabi lang
Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. May bahagyang kaba sa dibdib ni Troy, ngunit agad niya itong tinakpan ng ngiti. Tumayo siya, inayos ang kowelyo ng kanyang polo at tinungo ang main entrance. Sa lobby, nandoon ang isang babae na nakasuot ng simpleng blusang puti at maong. Nakatali ang buhok sa likod at may hawak na maliit na paper bag. Sa unang tingin, hindi siya kapansin-pansin hanggang sa lumingon ito at magtama ang kanilang mga mata. Hindi na kailangang magtanungan pa. Sa titig pa lang, alam na nila. Si Maya. Halos huminto ang oras sa paligid. Ang mga empleyado ay tila naging mga multo na lang sa gilid ng kanilang atensyon. Sa katahimikan ng lobby, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya. Troy, mahinang tawag niya, na-miss kita. Hindi agad nakasagot si Troy. Parang may bahagyang panggigigil na halo sa kaba. Hindi niya inaasahan ang tagpong ito, lalong hindi sa ganitong lugar, sa ganitong panahon. Maya, ikaw ba talaga yan? Tanging nasambit niya. Lumapit si Maya at iniabot sa kanya ang paper bag. Nagluto ako ng ginisang monggo. Naalala ko kasi, paborito mo yon tuwing may ulan. Napangiti si Troy, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may tanong. Hindi lang basta kuryosidad, kundi isang sugat na hindi pa rin ganap na naghihilom. Bakit ka nandito? Tanong niya. Hindi sa paraang mapait, kundi mapag-alala. Umupo sila sa isang mesa sa labas ng lobby. Doon, sa gitna ng mga tanim na palmera at marmol na bangko. Bumulong si Maya ng katotohanan. Hindi ako umalis para iwan ka. Umalis ako dahil kailangan kong hanapin kung sino talaga ako. Pero kahit anong gawin ko, kahit ilang beses akong ipag-shopping o pag-aralin sa magarang school, ikaw pa rin ang bumabalik sa isip ko. Yung mga gabi na magkasama tayong nagluto, yung mga kwentuhan natin sa ilalim ng ilaw ng gasera, tumango si Troy. Maya, hindi ko kailanman sinisi ang desisyon mong hanapin ang sarili mo. Pero masa ako. Araw-araw. Sa bawat text na hindi dumarating, sa bawat balita tungkol sa Montenegro Eres, imaasa akong isang araw, babalik ka. Napayuko si Maya. Hindi ko kinaya noon. Sobrang bigat ng mundo na biglang bumalik sa akin. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pero ngayon, alam ko na. Hindi ko kailangang mamili kung sino ako. Dahil buo lang ako kapag kasama ka. Tahimik ang ilang sandali. Si Troy ay nakatingin sa papel sa kanyang kamay. Isang resume ng isang aplikante na kanina pa niya binabasa. Ngunit, na yon, isang mata lang ang kayang tutukan niya. Ang kay Maya na may sinseridad at paninindigan. Alam mong hindi na ako yung Troy na dati mong iniwan. Mas tahimik na ako ngayon. Mas abala. Mas maingat, ani Troy. Alam ko, sagot ni Maya. At hindi na rin ako yung Maya na inalagaan mo sa barong-barong. Mas malawak na ang mundo ko ngayon. Pero kahit anong lapad ng mundong yon, ikaw pa rin ang sentro. Napangiti si Troy. Bagamat may luha sa gilid ng mata, bumalik ako hindi para guluhin ang mundo mo, Troy, patuloy ni Maya. Bumalik ako dahil gusto kitang pasalamatan. At kung papayag ka, gusto kong maging bahagi ulit ng mundo mo. Hindi bilang prinsesa, kundi bilang Maya. Pumasok sa tanawing iyon si Mang Rudy, ang matanda pa ring masipag na taga-deliver ng scrap materials. Napanganga ito nang makita si Maya. Abay, ikaw yung dalagang inalagaan ni Troy noon. Diyos ko, ikaw nga! Ani Mang Rudy habang tumatawa. Ngumiti si Maya at yumuko bilang paggalang. Kamusta po kayo, Mang Rudy? O eto, buhay pa rin sa basura, biro ng matanda. Ako rin po, buhay rin sa alaala, sagot ni Maya at napangiti si Troy. Sa huling bahagi ng araw na iyon, habang palubog na ang araw sa may silangan, nakaupo sila sa labas ng opisina ni Troy, magkatabi sa bangkong kahoy. Tahimik lang, ngunit buo ang pakiramdam. Hindi nila kailangang magsabi ng maraming salita. Sa pagitan ng katahimikan at tawa, muling nabuo ang tulay na dati ay halos mahulog sa pagitan ng dalawang mundo. Sa puso ni Maya, alam niyang hindi siya sigurado sa bukas, ngunit siguradong hindi na siya muling lalayo. Sa puso ni Troy, marahil ay hindi nawala ang sakit ng nakaraan,
Ngunit sa pagbabalik ng dalagang minsang itinuring na himala sa kanyang barong-barong, muling bumukas ang pintuan para sa panibagong simula. Ang kanilang mundo ay hindi na tulad ng dati, ngunit ang pagmamahalan, kung totoo man ito, ay marunong maghintay at bumalik sa tamang panahon. Kinabukasan, matapos ang muling pagkikita ni Troy at Maya, hindi mapakali ang dalaga. Sa kabila ng muling pag-usbong ng emosyon sa puso niya, batid niyang may sugat na iniwan ang kanyang pagkawala. Sugat na hindi kayang lunasan ng ilang salita o isang pagbisita lamang. Dala ang isang lumang envelope na pinilit niyang itago sa loob ng ilang taon. Tinungo niya ang maliit na apartment ni Troy sa tabi ng bodega kung saan siya pansamantalang nanunuluyan. Nalaman niyang hindi na ito umuwi sa dating barong-barong matapos pumanaw si Mang Densyo 1 taon na ang nakalilipas. Pagdating niya sa gate, pinagbuksan siya ng landlady. Si Troy, wala pa sa trabaho, pero papunta na yan dito. Madalas naglalakad pawawi galing planta. Nagpasalamat si Maya, naupo sa bangko sa ilalim ng puno ng kaimito sa harap ng gate. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang dumating si Troy, may bitbit na reusable bag ng grocery. Napatigil siya nang makita si Maya na nakaupo, marahang iginagalaw ang envelope sa kanyang kamay. Hindi siya agad lumapit. Pinagmasdan muna niya ang dalaga at sa titig pa lang ay naramdaman niya ang pagbabalik ng lahat, ng sakit, ng alaala, ng tahimik na panalangin na sana'y maunawaan siya ng dalagang muli niyang kaharap ngayon. May dala akong gustong ipabasa sa'yo, bungad ni Maya. Hindi na sila nagsayang ng oras. Naupo sila sa loob ng apartment. Payak ang loob, isang kama, isang lamesa, ilang libro sa shelf at isang lumang radyo. Tahimik na ibinigay ni Maya ang envelope. Sulatan ito ni Tatay Densyo. Iniwan niya sa akin 1 linggo bago siya pumanaw. Hindi ko agad nabuksan noon. Pero nang malaman kong wala na siya, saka lang ako nagkaroon ng lakas na basahin. Binuksan ni Troy ang envelope. Maayos na nakatupi ang liham, sinulat sa papel na may bahagyang mantsa ng tubig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang bawat linya. Mahal kong Maya, kung sakali mang mabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito. Huwag kang malulungkot, anak, sapagkat ako'y naging masaya sa mga huling araw ng buhay ko. Dahil dumating ka sa buhay namin ni Troy. At kahit hindi tayo magkadugo, itinuring na kitang tunay kong anak. Wala akong hinihinging kapalit sa pagmamahal mo sa amin. Pero sana, kung darating ang panahon na bumalik ka sa tunay mong mundo, huwag mong kalimutan ang barong-barong na naging tahanan mo sa gitna ng kawalang alala. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan si Troy. Hindi lang dahil mahal ka niya, kundi dahil siya ang dahilan kung bakit muli akong naniwalang may mabubuting tao pa sa mundo. Hindi bilang pagkakautang, kundi bilang pagpapatunay na may mga tao talagang itinadhana, kahit papansamantala silang pinaghiwalay. Mahal ka namin. Lagi naming hinihintay ang pagbabalik mo. Tatay Densyo. Tahimik si Troy habang binabasa ang huling bahagi ng liham. Hindi niya napigilang pumikit habang pinupunasan ang luha sa kanyang mata. Maya sa kabilang dako ay pinipigil ang hikbi. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata pero tiniis niya ang bigat. Kailangan niya itong harapin. Matagal kong pinanghawakan yang sulat na yan, aniya. Akala ko hindi ko na kayang balikan lahat ng iniwan ko. Pero bawat araw na lumipas, mas lalong hindi ko kayang kalimutan. Nag-angat ng tingin si Troy. Nagalit ako, Maya. Hindi ko yon ikakaila. Pero hindi dahil iniwan mo ako, kundi dahil hindi mo ako sinama. Ang sakit na yon, hindi dahil umalis ka, kundi dahil nawala ka ng walang kasiguruhan kung babalik ka. Akala ko kung manahimik ako, mas madali kang makakalimot. Hindi ko inakalang bawat katahimikan pala ay parang patalim sa puso mo. Wala naman akong hiniling kundi ang katotohanan, sabi ni Troy. At ngayon na narito ka, hindi kita pipilitin, pero gusto kong marinig mula sa'yo. Ano na talaga ang gusto mong mangyari sa atin? Huminga ng malalim si Maya. Tumingin sa labas ng bintana kung saan ang liwanag ng araw ay marahang sumisilip. Ang totoo, hindi ko na kayang bumalik sa dating buhay.
at hindi rin ako komportable sa mundo ng mga Montenegro. Pero kaya kong maglakad sa pagitan kung sasamahan mo ako. Hindi ko hinahanap ang fairy tale, Troy. Gusto ko lang ng totoo. At ang totoo, mahal pa rin kita. Hindi agad sumagot si Troy. Tumayo siya at tumingin sa lumang panyo na nakasabit pa rin sa sulok ng aparador. Ang parehong panyong iniwan ni Maya sa kanya noon. Inabot niya ito at iniabot pabalik kay Maya. Binigay mo ito noong una kang umalis. At ngayon na bumalik ka, gusto ko lang sabihin hindi ko ito kailanman pinalitan. Sa dami ng pwedeng ipalit, ito lang ang nagpatunay na hindi lahat ng nawala ay nawawala ng tuluyan. Tumayo si Maya, at kung papayag ka, gusto ko sanang bumalik sa tabi mo. Hindi para ituloy ang nasimulan, kundi para magsimula ulit. Wala nang dahil sa utang na loob, wala nang baka lang. Kung papayag ka, gusto kong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Ngumiti si Troy. Tara, ipakilala kita sa mga bagong kasama ko sa trabaho. At mamaya, lutuin natin ulit ang ginisang munggo. Ikaw na ang magsahog. Napangiti si Maya. Deal, pero ikaw pa rin ang maglilinis ng pinggan. Sa maliit na silid na yon, walang mamahaling muebles, walang malalaking chandelier. Pero naroon ang mga bagay na mas mahirap hanapin sa mundo. Ang katotohanan, ang pag-amin at ang muling pagbubuo. Sa isang mundo na madalas pinipilit tayong maging isang taong hindi natin gusto, ang simpleng paglalakbay pabalik sa totoo ay isa sa mga pinakamahirap pero pinakamagagandang desisyong pwedeng tahakin. At para kina Troy at Maya, ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa isang pamamaalam. Minsan, ito'y tahimik lang na naghihintay sa tamang panahon ng muling paglalapit. Lumipas ang 2 linggo mula nang muling magkausap sina Troy at Maya sa loob ng maliit na apartment. Sa mga sumunod na araw, tila unti-unting naibalik ang dati nilang samahan. Hindi bilang 2 taong nawawala, kundi bilang 2 pusong muling nahanap ang isa't isa sa mas matibay at mas malinaw na panahon. Ngunit hindi rin naging madali ang pagsisimula nilang muli. Sa kabila ng pag-usad ng damdamin, may realidad pa ring kailangang harapin. Isa na rito ang pangarap ni Troy na noon pa man ay itinataya na niya ang lahat ng lakas para maisakatuparan. Isang hapon, habang nagsasampay si Maya ng nilabhan sa maliit na sampayan sa likod ng apartment, lumapit si Troy na may hawak na brown envelope. May gusto akong ipakita sa iyo, ani Troy habang inaabot ito sa kanya. Inuha iyon ni Maya at sa pagbukas ay tumambad ang mga papel. Blueprint ng isang maliit na community center, budget proposal at listahan ng mga construction materials. Plano ko tuloon pa, paliwanag ni Troy. Matagal ko nang gustong magpatayo ng training center para sa mga batang kalye. Gusto kong turuan sila ng basic skills, gaya ng woodwork, welding, electronics repair. Para kahit papaano, may direksyon ang mga kagaya kong galing sa wala. Napangiti si Maya habang binabasa ang mga dokumento. Troy, sobrang ganda nito. Ngayon ko lang nakita na ganito kalawak ang paningin mo para sa komunidad. Hindi ko pa nasasabi sa'yo, pero nag-apply ako para sa community grant mula sa isang NGO. Kung ma-approve, may sapat na pondo na para makapagsimula sa isang maliit na lote sa Tondo. Pero kung hindi, babalik ako sa pangangalap ng scrap. Kahit papano, makakaipon din. Umupo si Maya sa bangkong kahoy sa tabi ng pinto. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi mo kailangang gawin yan, Maya. Alam kong marami kang iniwan para lang bumalik dito. Ayokong isipin mong may utang ka sa akin. Hindi ito tungkol sa utang, Troy. Ito tungkol sa direksyon. Sa ngayon, hindi pa ako sigurado kung saan ko talaga gustong mapunta ang sarili ko. Pero isang bagay ang malinaw. Gusto kong maging bahagi ng isang bagay na may kabuluhan. At tong ginagawa mo, ito yun. Sa gabing iyon, nagluto si Maya ng sinigang na baboy, ang paborito ni Troy tuwing may okasyon sa kanilang barong-barong noon. Habang kumakain, inilatag nila sa mesa ang mga plano at schedule. May listahan ng mga supplier, mga taong pwedeng hikayatin bilang volunteers, at mga bata sa Tondo na maaaring maging unang batch ng trainees. Maya, tanong ni Troy habang inaayos ang checklist. Kung halimbawang ma-approve to at mapalawak pa,
Handa ka bang maging tulay para sa mga sponsor? Pwede, pero kung papipiliin mo ako, mas gusto kong ako ang unang estudyante. Napatawa si Troy. Bakit? Dahil gusto kong simulan muli ang sarili ko. Hindi bilang Montenegro. Hindi bilang dalagang nawawala. Gusto kong maging Maya lang, yung may alam, may silbi, at hindi nakasandal lang sa nakaraan. Nagsimula na silang magsagawa ng mga paunang hakbang. Una nilang pinuntahan si Aling Sita na may bakanting lote malapit sa drainage canal. Matagal na itong kinatitirikan ng sirang tricycle at lumang kahon ng soft drinks. Gamitin niyo lang anak. Wala namang gumagalaw niyan. Kung makakatulong kayo sa mga bata rito, ayos lang sa akin. Wika ng matanda habang inaabot ang lumang titulo bilang patunay ng kanyang pagpayag. Sinimulan ni Troy at Maya ang paglilinis ng lote. Tuwing Sabado, sumasama ang ilan sa mga bata mula sa lugar para tumulong. May ilan sa kanila, kagaya ni Junjun, 11 taong gulang na namumulot ng bakal at plastik para makabili ng kanin. Kuya Troy, kapag natapos to, pwede na akong matutong mag-ayos ng bisikleta? Tanong ng bata habang nagwawalis ng basag na bote sa kalsada. Oo naman, sagot ni Troy. Ikaw ang unang estudyante ko, pero kailangan mo ring matutong magbasa ng manual ah. Naku, magaling ako diyan. Kahit hindi ako nakapag-aral, madiskarte ako. Tugon ni Junjun, sabay ngiti ng wala pang ngipin sa harap. Isang linggo pang lumipas, dumating ang pinakahinihintay nilang balita. Habang inaayos ni Troy ang kahon ng pako sa kwarto, dumating si Maya galing sa internet cafe, hawak ang isang printout. Troy, na-approve ang proposal mo! Sigaw niya. Nanlaki ang mata ni Troy. Agad niyang binasa ang papel at hindi makapaniwala. PC po, 50,000 pesos initial grant. Pwede nang bumili ng basic tools at magpagawa ng simpleng silungan. Niyakap siya ni Maya. Hindi isang romantikong yakap, kundi yakap ng dalawang taong may iisang layunin, ang magbigay ng pag-asa sa mga dating sila rin ang nawalan. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa loob ng maliit na silid at nakikinig sa tunog ng ulang tumutulo sa yero, nagsalita si Maya. Troy, hindi ko man alam kung hanggang saan tayo dadalhin ng proyektong to, pero gusto kong malaman mo, dito ko gustong magsimula ulit, sa tabi mo, sa gitna ng pangarap mo. Hindi sumagot si Troy. Sa halip, inabot niya ang kamay ni Maya, mahigpit na pinisil, at sabay sabing, "Salamat Maya. Lahat ng bagay na maaring pinili mo pa rin akong kasama mo sa simula ng pangarap mong sarili." At habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, ang loob ng maliit na tahanan ay puno ng init. Hindi mula sa apoy, kundi mula sa dalawang pusong ginamit ang sugat ng kahapon upang simulan ang paghilom ng kinabukasan. Hindi pa man lubos na nakakapanibago sa simpleng pamumuhay si Maya, isang tawag mula kay Vivian Montenegro ang biglang yumanig sa tahimik na umaga ng linggo. Nakaupo siya sa labas ng maliit na silid, abalang nagsusulat ng plano para sa ikatlong linggong training ng mga batang kalye sa community center nang tumunog ang kanyang lumang cellphone. "Maya, anak," tinig ni Vivian, banayad ngunit may halatang kaba. "Pwede ka bang bumisita ngayon? May ipinatawag na emergency family meeting ang mga tiyuhin at pinsan mo. Gusto nila raw makausap ka." Saglit na katahimikan ang namagitan. Hindi ito inaasahan ni Maya, ngunit hindi rin siya nagulat. Alam niyang darating ang araw na haharapin niyang hindi lang ang mga tanong ng sarili, kundi ang batikos at pagsusuri ng mga pamilyang sa dugo niyang galing. Ngunit hindi kailanmang naging bahagi ng kanyang puso. "Pupunta ako, Ma," tugon niya. "Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nating magkaintindihan bilang pamilya." Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Maya sa Montenegro Estate, ang parehong mansyong minsan na niyang tinawag na kulungan ng luho at katahimikan. Isang mamahaling SUV ang tumigil sa harap ng gate at ilang tagapaglingkod ang agad siyang sinalubong. "Doon po kayo sa conference hall pinaghihintay, Ma'am Maya," ani ng isa. Habang lumalakad sa kahabaan ng marmol na pasilyo, dama niya ang bigat ng tingin ng ilang kasambahay. Hindi paninira, pero pag-uusisa ang dalagang Montenegro na hindi nagbalik sa marangyang buhay, kundi mas piniling magpakasubsob sa kalye ng Tondo.
Sa loob ng conference room, nakaupo ang 5 miyembro ng pamilyang Montenegro. Ang 2 tiyuhin ni Vivian, si Lolo Ernesto at Lolo Martin, ang panganay na pinsan na si Carmela at ang 2 pa nitong kapatid. Lahat ay pormal ang bihis, parang nasa business meeting imbes na pampamilyang pag-uusap. Maya, bungad ni Lolo Ernesto. Ikinalulugod naming muli kang makita. Pero hindi namin may kakailang nababahala kami sa mga balita tungkol sa iyo. Narinig naming tumutulong ka sa mga batang kalye sa Tondo. Sa isang center na ikaw mismo ang kasama sa pagpapatayo. Sabat ni Carmela. Gusto lang naming linawin kung anong klaseng ugnayan meron ka roon. At higit sa lahat, bakit mo piniling iwan ang oportunidad na ibinibigay sa iyo dito? Tahimik lang si Maya. Alam niyang hindi ito magiging madali. Hinayaan niyang magsalita muna ang lahat. Hindi ito pangingialam, Maya, dagdag ni Lolo Martin. Pero may imahe tayong pinoprotektahan. Ang pangalan natin ay hindi lang basta apelido. Isa itong institusyon. Huminga ng malalim si Maya, saka dahan-dahang tumayo. Alam ko ang halaga ng apelidong Montenegro. Pero sa dami ng panahon na nawala ako, ang pangalan ninyo ang hinanap nyo, hindi ako. Ngayon ako naman ang naghahanap kung sino ba talaga ako. At sa simpleng buhay sa Tondo, ko siya nahanap. Maya, sabat ni Carmela, hindi ka na bata, may obligasyon ka. Hindi ka pwedeng basta na lang mamuhay na parang hindi bahagi ng pamilyang to. Hindi ako umaayaw sa pamilyang to. Pero hindi rin ako hahayaan ng konsensya kong itapon ng mga taong unang tumanggap sa akin kahit wala akong pangalan. Sagot ni Maya, mas matatag ang tinig. Yung mga batang tinuturuan ko, hindi nila pinipiling maging mahirap, pero pinili nilang matuto kahit sa ilalim ng init ng araw. Maaari kang tumulong sa foundation natin sa legal at maayos na paraan. Ani ni Lolo Ernesto, hindi mo kailangang magbabad sa putik para lang masabing may silbi ka. Nasa putik ako noon at doon ako iniligtas. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa malasakit. Paano ko ituturo ang malasakit kung hindi ko naman kayang sumama sa kanila sa lupaing kinalakhan nila? Nagkatinginan ang mga miyembro ng pamilya. Kita ang kabiglaan sa mga mukha nila. Hindi dahil bastos ang tono ni Maya, kundi dahil ngayon lang nila siya nakita na buo at klaro sa kanyang paninindigan. Maya, singit ni Vivian na tahimik lang sa isang tabi. Hindi ko ito sinabi sa kanila. Alam kong may sarili kang dahilan. Pero anak, handa akong ipaglaban ka kahit kanino. Kung gusto mong bumalik, may lugar ka sa piling ko. Pero kung pipiliin mong manatili sa Tondo, susuportahan kita. Hindi dahil anak kita, kundi dahil nakita ko kung paano mo tinatahap ang landas mo ngayon. Lumapit si Maya sa kanyang ina. Ma, maraming salamat pero hindi ko kailangang ipaglaban mo ako. Ako na ang lalaban ngayon. At sa paglabas niya sa conference room, hindi niya ininda ang mga matang tumuturigsa. Hawak niya ang kanyang pagkatao, buo, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa paninindigan. Pag-uwi niya sa Tondo, sinalubong siya ni Troy sa labas ng community center. May hawak itong listahan ng bagong enrollees, mga batang palaboy, ulila, at isa'y dating snatcher na gustong magbago. Kamusta ang pakikipagkita? Tanong ni Troy habang iniabot ang boteng tubig. Makulay, sagot ni Maya, napapangiti. Pero hindi ako natakot. Tinanong ka ba kung ano ka ba talaga ngayon? Tanong ni Troy, nakangisi. Oo, at ito ang sagot ko. Hindi ako nagbago para maging iba. Nagbago ako para maging mas totoo. Kinagabihan, habang binibilang ni Troy ang mga lumang martilyo at wire na natanggap nila bilang donasyon, tumabi si Maya at marahang nagsalita. Pwede ba akong magturo ng basic English tuwing hapon? Napalingon si Troy, nagulat. Bakit? Marunong ka pa talaga? Biro nito. May certificate ako sa English Communication Training sa isang private tutor sa Ayala. Pero ang tunay kong qualification, marunong akong makinig. At yun ang kailangan ng mga batang yun. Kung ganon, sagot ni Troy, ikaw na ang magiging guro sa hapon. Sa sandaling iyon sa simpleng silid-aralan na gawa sa yero at pawid,
Alam na nilang hindi kailangan ng selyo o logo ng mga Montenegro para magsimulang magbago ng buhay. Dahil minsan, ang tunay na edukasyon ay nagsisimula sa pagbabalik sa mga taong hindi kailanmang bumitaw at sa pagpili sa sarili, kahit pa sa harap ng isang mapagmataas na mundo. Isang linggo matapos ang pagtatagpo ni Maya at ng kanyang pamilyang Montenegro, nanatiling abala ang maliit na community center sa Tondo. Sa kabila ng init, alikabok at ingay ng paligid, may isang kakaibang sigla ang nararamdaman sa bawat sulok ng lugar. Tila ba may panibagong pag-asa ang bawat sulat kamay na aralin sa pisara, bawat ngiti ng batang natutong bumasa at bawat palakpak ng mga magulang na ngayon ay natutong maniwala ulit sa kinabukasan ng kanilang anak. Hindi na bago kay Troy ang mga ganitong tagpo. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang mga ginagawa bilang voluntaryong tagapamahala ng center, dama niyang may ibang lamig ang simoy ng hangin. Hindi ito galing sa panahon, kundi mula sa malalim na pasasalamat sa damdamin. Sa kanyang simpleng kinatatayuan, nakatayo na siya bilang haligi, hindi lang para sa kanyang ama, kundi para sa komunidad. Nang hapong iyon, dumating si Maya na may dalang mga bagong libro. Hindi ito mga bago sa indahan. Karamihan ay second hand. May gusot, may kutas, ngunit malinis at buo. Kasama niya si Vivian, na tila hindi na ang sosyal at eleganteng niyang ina noon, kundi isang simpleng ginang na may dalang thermos ng kape at isang supot ng pandesal. Anak, ito pa yung mga libro sa lumang kondo natin. Sayang kung mabulok lang doon, ani Vivian habang iniayos ang mga libro sa makeshift bookshelf ng center. Ma, maraming salamat talaga. Sila Troy lang ang madalas bumili ng mga aklat sa bangketa. Kahit pahabol lang, tuwing may sobrang kita, tugon ni Maya, sabay abot ng isang tasa ng kape sa ina. Hindi na kayo dapat nag-aalala. Mula ngayon, may sarili ng pondo ang center nyo. Pondo? Sabat ni Troy na noon ay kakatapos lang buhati ng isang kahon ng used notebooks. Anong ibig niyo sabihin? Ngumiti si Vivian. Matagal nang may trust fund na naiwan para kay Maya. At imbes na gamitin niya yon para sa sarili, napagdesisyonan niyang i-reinvest ito sa proyektong makakatulong sa iba. Hindi na lang siya anak ng Montenegro. Isa na siyang tagapagtayo ng kinabukasan. Muntik nang nabitawan ni Troy ang kahon sa kanyang narinig. Maya, totoo ba to? Tumango lang si Maya. Hindi ito para ipagyabang, Troy. Ito ang bahagi ng pagkatao kung gusto kong gamitin ng tama. Hindi para sa yaman, kundi para sa paninindigan. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang mga batang scholar ng center sa ilalim ng ilaw ng mga fluorescent lamp na pinunduhan din ng bagong donasyon ni Maya. Sa likod ng entablado, isang lumang kahoy na dating plataporma ng kariton, nakasabit ang tela na may sulat kamay na pangalang pinagtulungan nilang likhain, Maya Troy Community Learning Center. Sa gitna ng maliit na programa, ipinakilala ni Maya si Troy bilang bagong program director. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ngunit sa loob ni Troy, may kaba, hindi dahil sa posisyon, kundi sa bigat ng responsibilidad. Gayunman, hindi na siya katulad ng Troy na dating namumulot ng bakal sa ilalim ng araw. Ngayon, siya na ang humuhubog ng bakal sa puso ng kabataan. Hindi ko akalain na mangyayari ang lahat ng ito, wika ni Troy sa kanyang talumpati. Dati, isang sako ng bote ang tanging pag-asa ko sa kinabukasan. Pero ngayon, bawat batang natututo dito, bawat pangarap na binibigkas nila, ay sako-sakong ginto na hindi kayang timbangin ng kahit anong timbangan. Nagkatitigan sila ni Maya. Hindi na ito ang dalagang ginapos at pinabayaan sa lumang ospital. Isa na itong babaeng may direksyon, tapang at panata. Gayun din si Troy. Hindi na siya basurero ng kahapon kundi lider ng isang kilusang walang halong politika. Isang kilusang pinuo sa sipag, dangal at malasakit. Habang natatapos ang programa, lumapit si Mang Densyo, dala ang kanyang lumang tuwalya at bote ng tubig. Anak, di ako makapaniwalang ang batang pinupunasan ko ng pawis noon ay ngayon pinapalakpakan ng mga tao.
Tay, sagot ni Troy, kung wala kayo, hindi ako maniniwala sa sarili ko. Hindi ako ang dahilan kung bakit ka tumayo. Ikaw mismo ang lumakad sa apoy. Ginawa mo lang akong liwanag mo. Ilang araw matapos ang selebrasyon, may tumawag mula sa isang ahensyang international NGO. Nakita raw nila ang simpleng proyekto ng center mula sa viral post ng isang netizen na dumaan lang sa Tondo. Ipinahayag nila ang kagustuhang ponduhan pa ang pagpapalawak ng center sa karatig lugar. Ngunit higit pa sa pera ang bunga ng proyekto. Isang batang dating magnanakaw ang ngayoy nangunguna sa spelling bee. Isang batang ina na dating palamunin ang ngayoy volunteer tutor sa center. At isang ama na halos sumuuna sa sakit ay ngayoy abalang nagsusulat ng manual sa pag-recycle ng mga gamit sa Tondo. Si Mang Densyo na ngayon ay may masiglang aura na. Isang hapon sa ilalim ng araw na hindi na mainit kundi malambing, habang nag-aayos si Troy ng mga upuan para sa bagong klase, lumapit si Maya sa kanya. Gusto mo ba ng merienda? Tanong ng dalaga, may hawak na turon. Depende. May kasamang ngiti ba? Sagot ni Troy. Meron, at may tanong pa. Ano yon? Pwede bang ako naman ngayon ang alagaan ka? Hindi sumagot si Troy agad. Tiningnan lang niya si Maya sa kamarahang tumango. Simula ngayon, ani niya, sabay tayong aalaga, hindi lang sa isa't isa, kundi sa lahat ng batang tulad nating minsang nawawala, pero natagpuan ang direksyon sa pusong handang tumulong. Sa likod nila, umuugong ang ingay ng mga batang naglalaro, nagtatawanan at natututo. Sa gitna ng kahirapan, may bagong tahanan. At sa mundong puno ng tanong, may sagot na silang nahanap. Ang tunay na kayamanan ay wala sa salapi, kundi nasa pusong hindi sumusuko. Wakas!